Ha? Kapatid mo si Dewa? Oo. At kahit ikamatay ko pa, hindi ko hayaan na kunin mo siya. Hindi siya magiging aswang na katulad mo. Kailan pa naging magkapatid ang isang aswang at antingerong albularyo? Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Papatayin kita kapag may ginawa ka masama sa kanya. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo! Mga kwento ni Kabano. Manood ka na. Isang pagpalang araw po sa inyo, Kabanong, sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Pati na sa lahat ng OFW na walang sawang nakikinig sa programang ito. Dalangin ko'y gabay at pag-iingat ng Panginoon sa ating lahat. Ko si Santi, hindi ko tunay na pangalan. Masaya ako na maibahagi ang hindi lang karanasan, kundi kwento naming maglolo. Kung paano namin hinarap ang buhay, hindi lang sa ordinaryong paraan, kundi sa hindi pangkaraniwan. Siyempre, una kong pasasalamatan ng Panginoon natin. Ang may kapal na siyang nagbibigay lakas sa akin at sa mga mahal ko sa buhay. Ito pong kwento na inyong maririnig ay nangyari matagal-tagal na rin. Isang biyaya na may tuturing sapagkat dahil nga rito ay pinatatag kami sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay. 21 years old pa lang ako noon na mangyari yon. Samantalang ang lolo kong albularyo at antingero na katulad ko ring magsasaka na si Lolo Telmo ay nasa edad 70 na yata. Hindi ko na masyadong tanda pero naglalaro lang sa ganoon ang edad niya. Nawa sa inyong pakikinig, bago nyo kami i-bash sa mga nangyari, una nyong tingnan ang aral na mapupulot nyo sa kwento. Masama man o mabuti ang nangyari sa kwento ng bawat isa, palagi itong may aral na may iwan sa atin mga tagapakinig. Handa na po ba kayong lahat? Kung handa na kayo, sige po, tayo na't makinig. Muli ako si Santi. At ito ang aking kwento. Wala kaming ganap ni Lolo Telmo sa sakahan. Kaya maaga kaming umuwi galing sa kanya-kanya naming pinuntahan. Galing ako sa kaibigan kong si Ino. At ang lolo naman, galing daw sa kaibigan niyang nag-aalaga ng mga manok na si Mang Luistro. Habang nagkakape kami, ay pinagmamasdan naming papalapit si Diwa. Tila ba nanumbalik sa alaala namin ng kahapon, noong mga panahon na dumating sa buhay namin ni Lolo si Diwa. Parang kailan lang, Santi, ito. Kaya nga po, Lolo nadagdagan kayo ng apong babae at ako naman nabigyan ng bunsong kapatid. Oo nga Ruin mo yon. 70 na ako. At hindi ko akalaing magiging ganito pa rin kakulay ang buhay ko dahil sa inyo ni Diwa. Ako man din po, Lolo. Maalala ko tuloy ang iyak ni Diwa nung nakita natin siya. Mabuti na lang din po nakita natin siya kagad. Kundi baka naabutan siya ng buhos ng ulan nun. Kawawa naman yung bata. Ay, mabuti na lang po talaga, Lolo no? Mabuti na lang talaga po. Nagngiti ang kami ni Lolo at saka muling nilingon ng itinuturing kong bunsong kapatid na si Diwa. Papalapit na siya sa amin habang kitang-kita ang magandang ngiti niya sa labi. Kabanong, 10 taon ang nakalilipas magmula nang makita namin si Diwa sa kubong nasa gitna ng sakahan. 16 years old ako noon at buhay pa ang lola moming ko. Ngunit nakarate na siya sa banig ng karamdaman. Nang maabutan namin si Diwa, na 8 taon pa lang noon, nanginginig siya sa sobrang takot. Halata rin ang panghihina niya, dala ng pinaghalong matinding gutom at pagkatakot. Gutay-gutay ang damit niya na halatang matagal nang hindi napapalitan. Hindi namin alam ang gagawin ng mga sandaling yon, Kabanong. Pero kinuha pa rin namin siya at dinala sa bahay. Para pakainin at pansamantalang kupkupin. Pero saka ko na lang din napagtanto na hindi lang pala ganun ang gusto ng tadhana sa aming maglolo.
Alam niyo po Kabanong, isa sa mga pinakamatinding pagsubok na dumating sa buhay namin ay yung naratay nga po si Lola Moming sa banig ng karamdaman. Nagkaroon siya ng malubhang sakit na kahit ang kaalaman ni Lolo sa panggagamot ay hindi sumapat. Ito rin ang dahilan kaya ako nagpasya na maging apprentice niya para makatulong. Pero, yun nga po, hindi na namin nagamot ang Lola. Namatay na siya. Pero, yun na nga, dumating naman sa buhay namin si Diwa. Tanda ko pa noon Kabanong, hapon noon at kami na lang ni Lolo Telmo ang natira sa bukid. Nagmamadali na rin kami sa paghahanda para makauwi ng bahay dahil tila ba nagbabadya ang malakas na pagbuhos ng ulan. Nag-aayos na ng mga kagamitan noon si Lolo. Habang ako naman ay inihahanda ang mga pinagkainan namin at iba pang gamit. Paalis na sana kami noon nang may marinig kaming umiyak. Doon na nga namin nakita ang batang babae na nagpakilalang si Diwa. Nung una ay kinakabahan pa kami dahil halatang halata sa itsura niya na kahit gusgusin ay parang galing siya sa mayamang pamilya. Morena siya, berde ang kulay ng mga mata at kulay ginto ang buhok na parang anak ng isang foreigner. Naisipan namin siyang iuwi sa bahay, pansamantala at kalaunan hinanap namin ang mga magulang sa utos na rin ni Lola Momeng. Nag-alala rin kasi ang lola ko noon na baka mapagbintangan kami ng mga kidnappers. Pero makalipas ang ilang araw, linggo at buwan. Dahil sa walang umako kay Diwa, kaya naman nagdesisyon na kaming kupkupin siya. Masaya ang lola ko, pero ito na rin ang huling pagkakataon dahil nabawian na nga siya ng buhay. At ito na nga po Kabanong, maswerte kami ni Lolo Telmo sa buhay magmula nang dumating sa buhay namin si Diwa. Naging pag-aari nga namin ng maliit na bukirin na aming sinasaka at nagkaroon rin po kami ng pwesto sa palengke. Kaya sa tuwing binabalikan ko lahat ng tagpong yon, nagiging emosyonal ako. Alam ko po na pinadala siya ng Diyos sa amin para rin magpatuloy kami sa buhay at hindi rin masyadong makaramdam ng pagkalungkot dahil sa pagkawala ni Lola Momeng. Ano po, Lo? Ay, kaawaan ka ng Diyos, Apo. Kuya Santi, Lolo Telmo, nakangiti na naman kayo. Alam mo naman kami ni Lolo, masayahin naman talaga kami dati pa eh. Para ka naman bago ng bago, Diwa. Sa bagay, pero bakit nga po ang saya-saya niyo palagi? Kahit kanina habang nakatingin kayo sa akin. Ay, yun ba, Apo? Pinagmamasdan ka kasi namin ng kuya mo habang papalapit ka rito sa amin. Natutuwa lang kami na makita kang lumaki na maganda kalagayan mo. Pakiramdam ko ang bilis ng panahon. Naisip ko lang bigla na darating ang araw na iiwan mo rin kami dahil mag-aasawa ka na rin. Ang OA naman niyo, Lo. Si Kuya Santi muna yung mag-aasawa bago ako. Oo nga pala. Ay, Santi, kailan ka ba kasi mag-aasawa? Paano po siya mag-aasawa eh? Wala nga po siyang pinakikilalang girlfriend sa atin. Ay nako, talaga kayo oh. Ako na naman ang pinagdiskitihan nyo. Maayos nga kayo ah. Biro lang, Kuya. Ay, siya nga po pala. May good news po pala ako sa inyo ni Lolo. Malapit na po ang graduation namin at kasama po ako. Wow, expected ko naman yan sa'yo, Diwa. Kung ako hindi ako nakagraduate ng high school, ikaw, kayang-kaya mo yan. Yun nga lang, pasensya na dahil medyo na-late ka ng pasok, kaya ngayon ka lang nakagraduate. Okay lang yun, Kuya. Pero salamat pa rin talaga sa inyo. Magandang balita yan, Apo. Dapat mag-celebrate tayo kahit na papaano. Oh, wag na po, Lo. Mag-aaksaya lang tayo ng pere. Hindi naman pag-aaksaya yun, Diwa. Tama lang si Lolo. Kaya magluluto ako ng masarap ngayon para sa hapunan natin. Pupunta lang ako sa pwesto natin, Lo ah. Tapos mamimili na rin ako ng ibang ingredients sa pagluluto.
Ako na lang ang pupunta, kuya. Hindi na, ako na. Sasama na lang kita. Sige na, kuya. Sigurado ka? Opo, ayos lang sa akin. Wala naman akong ginagawa sa school ngayon eh. Puro upo lang kami ron habang naghihintay. Oy, sige. Magmotor na lang tayo para mabilis makapunta sa palengke. Matapos namin magkasundo, ay nagbihis lang ako saglit at pagkatapos ay umalis na nga rin kami kaagad ni Diwa. Iniwan muna namin ang lolo na nung mga sandaling yon ay nagsusunog ng piraso ng goma. Na kahit malayo ay amoy na amoy pa rin namin. Madalas talagang gawin yun ni Lolo Telmo, lalo na kapag may kakaiba siyang pakiramdam sa paligid. Ayon na rin kasi mismo sa kanya, ang pagsusunog ng goma at iba pang mabahong amoy ay nakakapagtaboy ng mga alagad ng kadilimang umaali-aligid sa paligid. Makalipas ang ilang minuto, pagdating namin sa palengke, ay ipinuwesto ko muna ang motor sa free parking area. Pagkalaon ay naglakad na kami ni Diwa papunta sa tindahan namin ng gulayan. Naabutan namin doon si Manang Nanggal. Yung po talaga ang palayaw niya dahil tinutokso siya ng mga kaibigan niyang manananggal. Pero alam naman ng lahat na hindi yun totoo. Magandang hapon po, Manang. Hello po, Manang. Manang, pasuyo po sana kami nitong mga lulutuin namin ngayon para sa hapunan. Babalikan na lang namin ni Diwa. Bibili lang kami saglit ng karne. Ito po yung listahan, no? Matapos kong iabot ang listahan, ay naglakad na kami papalayo papunta sa looban ng wet and dry market. Dumiretso kami sa pwesto ni Mang Kanor. At dahil sukin niya na kami, siya na mismo ang nag-ready ng mga bibili naming karne at manok. Discounted na rin ito, Kabanong. Kaunting usap-usap lang at umalis na rin kami. Pagbalik sa gulayan ay eksaktong katatapos lang din ni Manang Nanggal na isupot ang mga kailangang gulay. Salamat po, Manang. Sabi po pala ni Lolo, maaga na lang kayo magsara tapos dumaan po kayo sa bahay para mabigay yung mga benta sa kanya. Hindi kasi siya makakababa ng palengke ngayon dahil masyado na rin gabi. Doon na rin po kayo magapunan. Oo nga po. Isama niyo na po si Tapares, Manang. Si Tapares ay halos kay dadlang ni Diwa. Ang nasabing apo ni Manang Nanggal na matalik na kaibigan ng kapatid ko. Pagkatapos namin magkausap, ay nakangiting sumang-ayon sa amin ang ginang. Kaya nagpaalam na kami sa kanya. Pagdating sa free parking area, ay ikinawit ko kagad ang mga pinamili sa gitna ng motor. Pagkatapos ay saka ko kinapkap sa bulsa ang susi. Habang abala sa aking ginagawa, hindi ko na malaya na meron na palang lumapit na isang lalaki mula sa likuran namin ni Diwa. Naramdaman ko lang ang presensya niya kaya napalingon ako kagad at ganoon na lang ang gulat ko matapos siyang makita na nakaharap sa kapatid ko. Naging dahilan tuloy ito kung bakit nahulog ang susing kakukuha ko lang sa bulsa ko. Kasing tangkad ko lang siya, pero maputi, matipuno, berde ang mga mata at kulay ginto ang buhok katulad ni Diwa. Habang pinagmamasdan ko sila, ay masasabi ko na meron talagang silang ugnayan sa isa't isa. Napaisip ako bigla, Kabanong. Hindi kaya isa ang lalaking yon sa kamag-anak ni Diwa? Pero napalitan din kaagad ng pagkabalisa ang naiisip kong yon, Kabanong. Dahil sa matalim na tingin ng nasabing lalaki sa kapatid ko. Hinata ko rin kagad si Diwa at umatras kami ng bahagya sa kanya hanggang mapatingin siya sa akin. Sino ka ba? Bakit ganyan ka kung makatingin sa kapatid ko? Kapatid? Oo, bakit? Anong nakakatawa? Wala. Pasensya na ha. Ako nga pala si Concepcion. Nahulog mo tong susi, oh. Salamat. Pero pwede bang tumabi ka ng kaunti? Yung motor kasi namin nahaharangan mo eh. Okay. Pasensya na. Nakita ko rin sa wakas si Diwa. Anong sinabi mo? Bakit mo kilala ang kapatid ko? Kapatid mo? Oo, kapatid ko si Diwa. Bakit? May problema ka ba, ha?
Hindi umimik ang tila misteryosong binata. Tumitig lang siya sa akin, titig na para bang kinakalkal ang buo kong pagkatao. Ramdam na ramdam ko yun, Kabanong. Kaya dahil doon ay mabilis na nangilabot ang buo kong katawan. Umikot tuloy bigla ang tiyan ko at para kong masusuka. Kaya umiwas ako ng tingin. Naisip ko na rin kasi na baka nagpapalipad siya ng hangin sa akin. Pero hindi pa natapos doon ang lahat dahil bumilis din ang pagtibok ng puso ko. Para na akong kukumutan ng takot ng umiksena si Diwa at tinapik sa kamay ang estranghero. Sino ka ba? Malapit na, Diwa. Ilang sandali na lang. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mawalang galang na sa'yo. Aalis na kami. Pagkangiti ng lalaking yun sa amin, ay tila ba dumoble ang kilabot na nararamdaman ko. Hindi ko na rin tuloy inintindi ang iba pa niyang mga sinabi. Naging alerto na lang kagad ako na sumakay sa motor. Pagkangkas ni Diwa ay binuhay ko kagad ang makina at dali-dali kaming umalis sa lugar na yon. Hindi naman umalis sa kinatatayuan ng lalaking nagpakilala bilang si Concepcion. Nang lingunin ko siya mula sa side mirror ay gano'n na lang ang gulat ko. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano siyang nag-anyong ibon. Bigla kong napahinto dahil kamuntikan na rin kaming masemplang. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko habang nakatitig sa nasabing lugar kung saan naroroon kanina ang misteryosong lalaki. Nang tanawin ko rin mula sa nagdidilim na kalangitan ng ibon ay hindi ko na ito nakita pa. Kuya, ayos ka lang? Ha? Oo. Ayos lang ako. Paano kung ayos? Ikamunti ka na tayong masemplang. Nakita mo ba yung lalaki? Yung konsepsyon na yon? Oo. Kilala mo ba yun? Hindi ko siya kilala. Ngayon ko lang siya nakita, kuya. Hayaan na natin siya. Baka naghihintay na sa atin si Lolo Telmo. Ay, oo nga pala. Sige, tara na. Pero wag mo na itong ikukwento kay Lolo, ha? Sige po. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yon, ay muli kong pinagana ang makina ng motor at nagmaneho na muli. Pero malayo na ang takbo ng isip ko, kasing tulin to ng pagpapandar ko ng motor. Isa talaga ito sa ikinatatakot ko, Kabanong, na dumating ang panahon na hanapin si Diwa ng totoo niyang mga kamag-anak. Malakas kasi ang kutob ko na may koneksyon sa kanya ang lalaking yun. Pero masama ang hinala ko patungkol dito. Habang naghihintay na maluto ang hapunan, ay naupo muna ako sa tapat ng bahay. Pinaikot ko lang ang kutsarita sa tasang may lamang kape na lumamig na dahil hindi ko rin naman iniinom. Nakatuon ang tingin ko sa malayo kung saan wala namang ibang nakikita kundi ang buwan na unti-unti nang umaangat. Naglalaro pa rin kasi sa isip ko ang tungkol sa lalaking estranghero na posibleng kaanak nga ni Diwa. Pawig talaga sila ng mata ng kapatid ko eh. Pati ng buhok. Hindi ba napansin niyo ni Diwa? Apa, may nangyari mo. Po? Kanina pa kita napapansin eh. Pag-uwi mo, para kang aligaga. Doon pa lang sa pagluluto mo, hindi ka na mapakali. Basang-basa na kita, Apo. Nasaan po si Diwa? Doon sa banyo, naliligo. Lolo, kanina po kasi sa palengke, may nakaengkwentro kaming lalaki. Nagpakilala siya bilang si Concepcion. Ay, anong meron sa konsepsyon na yon? Manliligaw ba siya ni Diwa? Lo, seryoso po ito. Hindi lang siya basta manliligaw ni Diwa. Malakas po ang kutob ko na meron silang koneksyon. Parang magkamag-anak sila. Paano mo naman nasabi, Apo? Matagal na panahon nang walang umahanap kay Diwa. 10 taon na. Kaya imposible naman na may biglang susulpot para magsabi na kaanak niya yon. At saka dapat, di ba, kinuha na lang siya noon o kaya nagkilala.
Tama naman kayo, Lo. Pero magkamukha kasi sila ni Diwa eh. Ano? Paano magkamukha? Hindi ba napansin mismo ni Diwa yon? Yun nga po eh. Hindi ko lang sigurado kung napansin niya. Pero parang hindi eh. Ang hindi ko lang talaga mapaniwalaan, pareho sila ng kulay ng mga mata, pati ng buhok. Saan nagpunta yung lalaking sinasabi mo? Eto pa nga po, Lo. At sigurado ko rito nag-anyo siyang ibon. At wala na lang bigla. Kaya hindi po malayo talaga na kaanak siya ni Diwa. Lo, kinakabahan ako eh. Malapit na yung 18th birthday niya. Paano kung mangyari yung sinasabi no ni Kamanyang na kukunin siya ng mga kauri niya para maging ganap na... Shh! Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Huwag na nating pag-usapan ng tungkol dyan. Pero Lo, nakita ko po talaga yung lalaking yon. Nag-anyo siyang ibon. Kumana, kalimutan na natin tong usapan na ito. Lo, nagtatalo po ba kayo ni Kuya? Ha? Ay, bakit naman kami magtatalo na kuya mo? Oo nga, no. Akala ko lang po kasi sumisigaw ka. Ay, hindi naman na po. Ay, napalakas lang ang boses ko dahil papaliwanag lang ako. Oo nga, ikaw talaga Diwa oh. Ay, yung niluluto ko nga palang ulam. Tara na sa loob dahil mukhang luto na yon. Sabay kaming dalawa na tumayo ni Lolo mula sa pagkakaupo. Eksakto rin na dumating na sila Manang Nanggal at ang apo niyang si Tapares. Nawala na rin kagad sa isip namin yung napag-usapan namin kanina patungkol sa aking kapatid. Nang masiguro kong luto na ang pagkain, ay inaya ko na silang lahat. Si Diwa at Tapares ang nagtulungan sa pagsasandok ng kanin at ulam. Si Lolo Telmo naman at Manang Nanggal ay nag-usap lang muna patungkol sa tindahan namin sa palengke at sa marami pang bagay. Habang ako, Kabanong, kahit pinagmamasdan silang masaya, malayo ang takbo ng isip ko. Hindi kasi talaga mawala sa utak ko si Concepcion. Kasabay ng takot na baka nga naparito na sila para bawiin sa amin ng kapatid ko. Lumipas pa ang mga oras. Nabusog ang lahat sa hapunang hinain ko sa kanila. Pagkatapos magdigpit ng mga pinagkainan, ay dumiretso ko sa kwarto. Nagpaalam na ako sa lahat na mauuna na ako sa pagpapahinga. Si Lolo Telmo kasi at Manang Nanggal ay nagkukwentahan pa ng kita sa tindahan. Habang si Diwa at Tapares, masayang nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Pagkaigang-pagkaiga ko palang, Kabanong, sumagi na naman sa isip ko ang tungkol sa nangyari sa free parking area sa palengke. Sa totoo lang din, hindi pa talaga mawala ang pangamba at pagkalito na nararamdaman ko patungkol sa bagay na yon. Pinilit ko na lang na ikalma ang sarili ko. Kahit naiisip ko na ang araw na kukunin nga sa amin si Diwa. Habang nagpapahinga, ay paulit-ulit na namang nagriritmo sa utak ko ang sinabi ng lalaking yon. Hindi lang kasi ordinaryong ibon ang nakita ko, kundi isang napakalaki at itim na uwak na may namumulang mga mata. Hindi naman ako matatakutin, pero hindi ko rin alam. Bigla na lang akong napayakap sa aking sarili habang nakatingin sa kisame ng silid. Dami ng mga nabuong katanungan ay tila ba nanakit na lang ang ulo ko. Hindi ito mawala-wala sa isip ko. At para kumalma ang aking loob, nagdasal na lang ako sa Panginoon. Sinabayan ko ito ng pagsindi ng kandila, kung sana'y may katas ng halamang chamomile. Madalas itong ginagamit ni Lolo Telmo sa pagpapakalma ng ginagamot niya. Mabisa kasi itong pampakalma at pampatulog. Nakatulog nga ako ng mahimbing, Kabanong. Subalit sa kalaliman ng gabi ay dinalaw ako ng isang panaginip. Bumalik sa alaala ko yung unang beses na napansin naming may kakaiba kay Diwa. Hindi kasi siya ordinaryong batang babae lang. Merong hindi pangkaraniwan sa pagkatao niya. Isang madilim at lihim na ayaw naming balikan
ni Lolo Telmo. Sa panaginip ko, nakita ko ulit siya na kumakain ng buhay na manok nung 9 na taong gulang pa lang siya. Nang mapag-alaman nga namin ni Lolo ang tungkol sa katauhan niyang ito, gumawa kami ng paraan. Gamit ang karunungan sa orasyon at karunungang hindi saklaw ng mga ordinaryong tao. Sinelyuhan namin ni Lolo Telmo ang anumang katauhan sa kalooban ni Diwa. Kaya ngayon ay naging normal siya habang lumalaki. Natuwa ako sa panaginip kong yon, pero napawi rin ang bigla nang sumulpot na lang si Concepcion mula sa kung saan. Malapit na ang oras. Babawiin na namin si Diwa. Lalabas na ang totoo niyang pagkatao sa mismong kaarawan niya. Napadilat at napabangon ako matapos marinig ang tinig na yon, Kabanong. Nang magpalinga-linga ako sa paligid, ay wala namang ibang tao maliban sa akin. Subalit meron akong nakitang malaking uwak na nakapwesto sa may bintana. Halos kumikinang sa pagkapula ang mga mata nito. Dahilan para mapatayo ako at lumapit dito. Hinanda ko rin ang ilang gamit ko sa pandaboy ng mga masasamang elemento. Sino ka bang nilalang ka? Lumayas ka rito at huwag mo kaming guluhin. Dahil kung hindi, may paglalagyan ka sa akin. Nakikita mo ba tong hawak kong langis? Isasaboy ko sa iyo to. Ha? Natigilan na ako sa pagsasalita dahil mula sa labas ng kwarto, sa kabilang silid kung saan natutulog si Diwa, ay nabulaho ang buong bahay. Sumigaw kasi siya ng pagkalakas-lakas, kaya nataranta ako at lumabas kagad ako ng aking silid. Nang naroon na ako, ay nakita ko rin si Lolo Telmo na nagmamadaling magtungo sa kwarto ni Diwa. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Binuksan ko kagad ang ilaw at doon ko siya nakita na nakasiksik sa isang gilid at umiiyak. Lumapit kagad si Lolo sa kanya. Yumakap naman siya ng mahigpit. Habang ako'y nagpapalinga-linga hanggang sa mapatingin na naman ako sa bintana. Nakita ko na naman yung uwak kanina. Lolo, yun po oh. Bugawin mo pa. Dala ang langis ay lumapit ako sa bintana. Binugaw ko ang nasabing ibon subalit hindi ito natinag. Tumingin lang sa akin na parabang nanlilibak. Kaya binuksan ko ang langis at sinubuyan ko kagad ito. Lumipad ang nasabing ibon at nang magpunta sa lupa ay laking gulat ko na mag-anyo itong tao. Siyang mismo si Concepcion, kaya mas naalarma ako. Ikaw! Anong ginagawa mo rito? Anong kailangan mo sa kapatid ko, ha? Lo, nandito yung sinasabi kong lalaki. Tumayo si Lolo Telmo at lumapit sa kinaroroonan ko. Nang makita niya ang sinasabi kong lalaki, sumeryoso siya ng muka. Sa matagal na panahon ay ngayon ko na lang ulit nakita na ganun siya kaseryoso. Kinuha nga ni Lolo ang hawak kong langis at malakas itong hinagis sa kinaroroonan ni Concepcion. Pero naiwasan niya yon. Saka ngumiti sa amin na parabang nangaasar. Huwag mo kong hapunin! Kung sino ka bang Poncio Pilato ka! Bumalik ka pa rito! May kalalagyan ka na talaga! Kahit anong gawin nyo, hindi nyo mapipigilan ang mangyayari kay Diwa. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay kitang-kita namin ni Lolo Telmo ang unti-unting pagpapalit niya ng anyo. Ang gintong buhok ni Concepcion ay biglang nangitim at tumaba na umabot sa sahig. Lumaki ang mga mata niya nang biglang naging kulay pula. Nabalot din siya ng makapal na balahibo at walang ano-ano ay bigla siyang lumipad palapit sa amin. Mabuti na lang ay may nakahandang pangontra si Lolo. Tumakbo rin kagad ako at kumuha ng pangontra na nakalagay lang sa altar sa sala namin. Pagbalik ko'y nagsisisigaw na si Diwa na takot sa mga nangyayari. Umaalingaw-ngaw din ang nakakakilabot na halakak ng halimaw. Mabuti na lang ay naisaboy ko na ang pangontrang asin at kagad na lumipad palayo ang halimaw. Pagkatapos ng pangyayari ay tila nawala ng malay tao si Diwa. Nag-alala ko pero sinabi ni Lolo na walang dapat na ikabahala. Inihiga kagad namin siya sa kama habang wala pa ring malay. Hindi na tuloy kami nakatulog gawa ng pangyayaring yon.
At habang nagbabantay kay Diwa, napag-usapan nga namin ni Lolo Telmo ang tungkol sa pangyayaring yon. Ito na po yung kinatatakot ko, Lo. Yung lalaking yon, aswang siya at kalay siya ni Diwa. Babawi na nila ang kapatid ko. Hindi natin papayagan na mangyari yun, Apo. Para ano pa't naging mga albularyo tayo na meron din kalaman sa pagiging antingero? Paano po kung magising na yung natutulog na katauhan ni Diwa? Hindi magyayari yon hanggat hindi siya nakakatikim ng sariwang karne at dugo ng tao. Bukod doon, Apo, malakas ang ginawa namin pangontra ni Kabanyang. Hindi ito mababali ng basta-basta lang, lalo na nang walang kaalaman sa karunungang itim. Kaya wala kang dapat ipag-alala patungkol sa bagay na yan. Ganun po ba, Lo? Oo, Apo. At lang nating alalahanin sa ngayon ay ang mga aswang na aali-aligid kay Diwa. Hindi dapat maalis ang pagbabantay natin sa kanya. Paano po natin gagawin yun, Lo? Hindi po ba gusto nating mamuhay siya ng katulad ng normal na tao? Oo, kaya hindi mo ipapahalata na binabantayan mo siya, Santi. Alam kong marami ka nang natutunan mula sa akin. Kaya may tiwala ko na makakaya mo siyang bantayan. Pero kung kinakailangan, kaagapay mo ko. Hindi ko kayo pababayaan ng kapatid mo. At kapag lumala ang sitwasyon, huwag kang mag-alinlangan na gamitin ang kwintas na pamana namin sa iyo ng lola mo. Lo, kapag ginamit ko po yun, manganganib ang buhay nyo. Hindi po ba yun ang dahilan kung bakit nanghina si Lola Moming at namatay? Walang mas importante sa akin kundi ang kaligtasan niyo ni Diwa. Kung kinakailangan niyong umalis sa lugar na ito at magkalayo-layo, gawin niyo habang may oras pa. Hindi po makakapamuhay ng tahimik si Diwa kapag ginawa namin yon. Kailangan po nating harapin kung ano ang dapat nating harapin at sagupain, Lo. Hindi na umimik si Lolo Telmo. Nakita ko sa mga mata niya ang matinding pag-iisip kung ano ang dapat na gawin. Alam ko na seryoso ngayon ito sa mga magaganap. Lalo na tila nagkakatotoo na ang sinasabi noon sa amin ni Kamanyang. Para po sa kaalaman ng nakikinig ka, Banong, si Kamanyang po ay ang tagapagturo ni Lolo Telmo na naninirahan sa masukal na bundok malapit sa amin. Lagpas 100 taon na siya. Pero sa itsura niya ay halos hindi sila nakakalayo ni Lolo. Matindi kasi ang paggamit niya sa kapangyarihang itim at mga agimat. Kung sana'y may malaki raw bawi hindi sa gumagamit kundi sa mga mahal nito sa buhay. Ito ang dahilan kaya iniiwasan din namin ni Lolo na gamitin ng kahit sa isang agimat o kwintas na pinagkaloob sa kanya. Sa tuwing gagamitin kasi ito, palaging may kapalit. Walang iba kundi ang buhay ng malalapit sa mismong gumagamit ng agimat. Ito talaga ang rason kaya namatay ang Lola Moming ko. At simula noon ay hindi na ginamit ni Lolo Telmo ang kapangyarihan ng agimat. Hindi ko talaga nilalagay sa option ko ang paggamit nito. Hanggat maaari ka, Banong, nagpapakadalubhasa ako sa paggawa ng gamot na pangontra at orasyon. Upang kapag dumating ang panahon na nakatulad nito, ay may pagtanggol ko si Diwa, si Lolo Telmo at iba pang malalapit sa akin. Tinapos na nga namin ang pag-uusap at bumalik na kami sa kanya-kanyang silid. Pasikat na rin naman kasi ang araw kaya wala na kaming dapat alalahanin pa. Pero bago matulog ay nagsiga muna si Lolo Telmo sa bakura namin. Binudburan niya ng espesyal na pangontra siya mismo ang may gawa. May tuyong dahon ng bawang, lagundi, tanglad, sambong at tuba-tuba na dinurog niya at sinaboy sa mismong apoy. Humalimuyak ang amoy nito sa paligid, kaya nakampante na rin ako ng mga oras na yun. Maya-maya pa, nang magising si Diwa, tila parang normal lang ang lahat sa kanya. Paano kasi ay ginamitan na rin siya ng lolo ng orasyon para makalimutan ang nangyari nung hating gabi. Kasama na rin doon yung una naming naka-encounter na si Concepcion. Umakto rin kami na normal lang ang lahat
para hindi siya makahalata. Nagluto na ako ng almusar para sa amin habang si Lolo Telmo ay inihahanda ang isang bagay na kagad niyang iniabot sa aking kapatid. Wow, ano po to, Lo? Bakit niyo po ako binigyan ng pulang tela? Ipulseras mo. Regalo ko yan sa'yo kasi makakagraduate ka na sa high school. Tapos, malapit na rin ang kaarawan mo. Wow, salamat po. Oo nga pala, malapit na yung birthday ko. Salamat po rito kahit mukhang tela pero ipopulseras ko pa rin po katulad ng sabi nyo. Hindi ordinadong tela yan, Apo. Lukob yan ang pagmamahal ko sa'yo. Siyempre, Salamat po rito, Lo. basta huwag mong huhubarin yan kahit na anong mangyari. Opo. Teka, Kuya Santi, ikaw ba wala kang regalo sa akin? Secret muna sa ngayon, no? Kumain na kayo rito, Lo. Tara na po't mag-almusal. Nagsalo-salo na nga kami, Kabanong. Pero iniisip ko na nga rin ang tungkol sa nalalapit na birthday ni Diwa. Dahil wala siyang naalala noon sa kabataan niya, tinalaga na lang namin ni Lolo na birthday niya yung araw na nakita namin siya sa kubo sa gitna ng bukid. Pero ayon din naman kay Kamanyang, sa pakikipag-usap namin ng masinsinan, ang mga katulad daw talaga ni Diwa na may mga lahing aswang, tuwing ganong edad, mas nililingap ang kanilang pagiging aswang. Kaya inassume na rin talaga namin, Kabanong, na naglalaro lang din sa ganong buwan ng totoo niyang birthday. Makalipas ang 2 araw, normal naman ang lahat. Katulad ng usapan namin ni Lolo, palihim kong binantayan si Diwa sa eskwelahan at kahit saan siya magpunta. Para kong secret investigator na nagmamatsyag. Mabuti na lang din ay hindi pa sumusulpot at nagpapakita ulit si Concepcion. Panatag ako, pero hindi pa rin ako nagpapakampante. Sinisiguro kong alerto ako sa kapaligiran. Handa rin ako sa kahit na ano at lagi kong daladala ang mga pangontra namin sa aswang at iba pang alagad ng kadiliman. 5:00 ng hapon. Naunang umuwi sa bahay si Diwa. Siyempre, kasunod niya ako. Nasa bukid pa noon si Lolo at pauwi pa lang din. Nang makita ko ng kapatid ko, nagtimpla na kagad siya ng kape para sa aming dalawa at nag-usap kami habang naghihintay kay Lolo. Nagsaing na rin siya ng kanin at ako naman ay niredy na ang mga gulay na uulamin namin. Kinuha ko pa ito kay Manang Nanggal sa palengke kanina. Kahit alam ko na naman na, dahil nga sinusubaybayan ko ng pasikreto ang aking kapatid, nagkunwari pa rin akong walang ideya. Pero sa totoo lang, sa school, napansin ko na parang may bumabagabag sa kanya. May problema ba sa school? Parang ang lalim ng iniisip mo eh. Kanina pa kita napapansin, Diwa. Si OA ka rin, Kuya eh. Oh, bakit? Ano kanina pa napapansin? Ngayon lang tayo nakita halos ngayong araw na to. Ano, nandun ka rin sa school ko? Kaya nakikita mo yung itsura ko? Ha? Oo nga no. Ang ibig kong sabihin, ramdam ko kasi ang itsura mo ngayon. Hindi ka naman kagad magtitimpla ng kape natin kung wala lang, di ba? Sa bagay. O sige na, ikwento mo na. Ano ba ang bumabagabag sa'yo? Bigla lang po akong may napaginipan, Kuya. May nakita po akong malaking uwak dyan sa bintana ng kwarto ko. Pulang-pula yung mga mata. As in, nakakatakot. Tapos, pagkahawi ko bigla, nagpalit ng anyo. Anong itsura nung nagpalitan nyo? Hindi ko na masyado matandaan eh. Basta, parang nakita ko na siya sa kung saan. Kasing tangkad mo yung lalaki. Maputi siya tapos parang foreigner din. Bukod sa kakulay ko pa yung mga mata niya. Talaga? Hindi kaya Prince Charming ko siya, Kuya. Ganun po kasi yung mga napapanood namin ni Tapares sa mga palabas eh. Prince Charming ang mukha mo. Isang uwak? Ay, oo nga no. Ang weird talaga ng panaginip na yon. Tapos, ano pala, naalala ko na. Habang lumalapit siya sa akin, unti-unting nag-iibang itsura niya. Paanong nag-iiba?
Nagpalit ng anyo. Oo nga, hindi ko nga siya Prince Charming kasi biglang nagpalit siya ng nakakatakot na anyo eh. Yung gold niyang buhok, nangitim bigla. Tapos, pumangit yung mukha niya. Pero yung mga mata niya, namumula pa rin habang tinutubuan ng makakapal na balahibo. May sinasabi pa nga siya sa akin eh, na malapit na raw. Napapaisip talaga ako ngayon, kuya. Ngayon lang kasi ako dinalo ng ganong klaseng panaginip eh. Natatakot na tuloy ako matulog. Saka feeling ko po, hindi siya panaginip kasi parang totoong-totoo, kuya. Sinuot mo ba yung pulseras na kulay pulang tela na binigay ni Lolo Telmo sa'yo? Ang totoo po niyan pagkagising ko. Saka ko lang din na-realize na napigtal yung binigay ni Lolo. Ha? Ilang araw na? Kahapon lang po. Hindi ko nga po sinasabi kay Lolo kasi baka magalit siya sa akin eh. Mabutit sinabi mo kaagad. Mas magagalit yung kung di mo sasabihin. Nasaan na yung pulseras na telang pula? Eto po oh. Nagulat ako nang makita nga ito, Kabanong. Pero hindi ko pinalata kay Diwa na nag-aalala na ako at medyo naaalarma. Kapansin-pansin kasi na kaya napigtal ang porselas ay dahil sa malakas na kapangyarihan ng kadiliman. Sa madaling salita, Kabanong, orasyon laban sa orasyon. Hindi lang basta aswang ang kalaban namin kundi marunong din sa paggamit ng orasyon. Ano na pang gagawin ko dyan, kuya? Huwag ka mag-alala dahil papalitan namin to ni Lolo. Mabuti na lang din at sinabi mo kaagad. O sige na, ubusin mo na yung kape. Pumasok na rin kaagad ha. Magsisiga lang ako. Nang goma na naman? Oo, Babaho na naman yung paligid natin, kuya. kesa naman pagalitan tayo ni Lolo. Sige na, pumasok na ron kung ayaw mong maamoy yung goma. Pagpasok ng kapatid ko, isinagawa ko na kagad ang pagsisiga. Pero hindi lang din ordinaryo ang ginawa ko. Bukod sa goma at ilang pang mga mabibisang pangontra, pasimple rin akong nagsagawa ng orasyon para maproteksyonan ang aming bakuran. Para na rin hindi makapasok at makapenetrate sa panaginip ni Diwa si Concepcion. Maya-maya pa, pagdating ni Lolo Telmo, sinabi ko kagad sa kanya ang tungkol dito. Siya man din ay nabahala kaya pagsapit ng hating gabi, nag-meeting kami sa sala para isagawa ang isang mahalagang ritual. Sinuguro namin maimbing na talaga ang tulog ni Diwa. Lolo, ano bang gagawin natin? Nag-aalala ako para kay Diwa eh. Yung gustong bumawi sa kanya, hindi lang basta-basta dahil alam din po yung konsepsyon na yun ng mga ritual at orasyon. Naputol niya po yung pangontrang ginawa niya eh. Siguradong gumagamit siya ng ipinagbabawal na kapangyarihang itim. Natural lang naman yon sa mga mandurugo at bangkilan. May ilan talaga sa kanila na marunong gumamit ng kapangyarihang itim. Kaya nga nag-aanyong uwak yung lalaking yon. Pero Lo, bakit parang kalmado pa po kayo? May tutulog ba kung magiging katulad mo ako na parang hindi na mapakali dyan? Iniisip ko lang po si Diwa, Lo. Paano po kung tuluyan siyang makuha sa atin ng bangkila na yon? O kaya, paano kung gisingin niya yung natutulog sa kaloob-looban ng Huminahong ka, Santi. Huwag kang matakot. Walang mangyayaring masama sa kapatid mo. Sa nangyayari po, dapat may gawin na tayo eh. Lalo na po't nagawa niyang ipagwalang bisa yung ginawa niyong orasyon doon sa porselas. Natatakot po ako. Bakit hindi na tayo ulit tumingin ng tulong kay Kamang yan? Inuulit ko, Santi. Huwag ka masyadong matakot. Gawin mo lang ang sinasabi ko ng palihim mong sundan ng kapatid mo. Kahit saan siya magpunta. Pangako, hindi ko hahayaang mangyaring makuha nila si Diwa o magawa nila ang gusto nila para maging katulad nila ang apo ko at ang kapatid mo. At para mapanatag ka, bukas na bukas din, pagkasikat ng araw ay pupuntahan ko sa bundok si Kamangyan. Kaya ikaw na munang bahala sa kapatid mo. Gawin mo ang lahat para hindi siya mapahamak. At kung magkaroon ng matinding problema, alam mo na ang gagawin mo dahil palaging nasa iyo
ang pamanang agimat ng lola momeng mo. Opo, naintindihan ko po, Lo. Sa ngayon, simulan na muna natin ang orasyon. Kailangan nating maproteksyonan ang bahay na to laban sa mga susunod pang darating na panganib. Ginawa nga namin ang pag-orasyon ni Lolo. 3 oras kaming nagtagal dahil siniguro naming hindi na ito mababali pa ulit ni Concepcion. Gumawa rin kagad si Lolo Telmo ng panibagong porselas. Mas matibay at mas malakas na rin ang orasyon. Bago matulog ay sumilip pa ako sa kwarto ni Diwa. Napalagay ang loob ko nang makita siya na nahihimbing na sa pagtulog. Makalipas ang ilang oras, ay marahang napamulat ng mga mata ko dahil sa sinag ng araw mula sa bintana. Dahan-dahan akong bumangon habang nag-iinat ng katawan. At pagtingin ko sa kabilang papag sa sala ay wala na roon si Lolo. Doon kasi siya natulog pagkatapos naming mag-usap ng masinsinan. Tumayo na ako at nag-asikaso sa kusina. Nakita ko na nga rin si Diwa na kalalabas lang ng banyo. Pagkabihis niya ay inaya ko na siyang mag-almusal. Sabay nga kaming kumain. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya niyo sa umagang to. Maging kalakasan ng aming pamilya ang pagkain ito. Ilayo niyo po kami sa anumang gawa ng masama sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, kain na. Nasaan po si Lolo? Nasa bukid siya. Nasa bukid. Bakit nandito ka pa po? Di ba po magkasama po kayo ron? At saka di ba wala pa namang ginagawa ron, kuya? Binibisita lang ni Lolo. Yung totoo po, kuya. Nasaan nga po si Lolo? Ha? Nasa bukid nga. Narinig ko po yung lahat ng mga pinag-usapan niyo kagabi. Natigilan ako, Kabanong, at hindi kagad nakasagot sa tanong na yon. Hindi ko talaga napaghandaan ng tungkol sa bagay na yon. Pinilit kong kumalma at mag-isip ng paraan para maiba ang pag-uusap namin. Pero sa itsura ng mukha ni Diwa at kung paano ko siya nakilala, sigurado kong mangungulit siya ng mangungulit. Ano-ano pa mga narinig mo sa usapan namin? Lahat po, kuya. Lahat po ng mga sinikreto niyo sa akin. Hindi naman po sa akin bago na yung hindi mo ko tunay na kapatid eh. At hindi ko tunay na lolo si Lolo Telmo. Palagi ko na po yung naririnig sa usap-usapan ng mga tao rito sa baryo. Wala po akong paki sa bagay na yon. Pero yung mga sikreto po na narinig ko kagabi, bakit niyo po sa akin itinago yon ni Lolo, kuya? Sino po ba talaga ako? At anong totoo kong pagkatao? Masamang nilalang po ba ako? Yun lang ang naintindihan ko sa usapan niyo eh. Kaya niyo hindi sinasabi sa akin yung totoo. Diwa, hindi totoo yan. Hindi ka masamang tao. Tao nga po ba talaga ako? Pasensya na, Diwa. Kailangan ko tong gawin. Tumayo ako at lumapit sa kanya, Kabanong. Pero nang maintindihan niya na may gagawin ako para makalimot na naman siya sa mga nangyayari ngayon, tumayo siya at umatras. Pero hindi ko hinayaan na makalayo siya sa kusina. Tumakbo ko, tinawakan siya sa balikat. Pero bago ko pa siya magamitan ng orasyon ng pagkalimot, nagulat na lang ako nang unti-unting nagbabago ang kulay ng kanyang buhok. Nakaramdam ako ng kakaibang puwersa, isang enerhiya na nanggagaling sa kadiliman. Dahil dito nayinig ang buong bahay namin. Na parabang nagkakaroon ng malakas na lindol. Pero hindi to ordinaryo dahil galing mismo ang pagyanig sa puwersang bumabalot kay Diwa. Diwa, ano nangyayari? Hindi siya tumugon. Lumingon lang siya sa akin kaya mas lalo kong nakita ang matinding pagbabago sa kanya. Bukod sa pangingitim ng kanyang buhok, ay namula rin ang kanyang mga mata. Nakita ko pa na mga kuko niya sa kamay at paa ay nagsisimula na ring umitim. Unti-unting tumutulis sa mga kuko niya ron. Naalarma ako, Kabanong. Nang maintindihan kong nagigising na ang natutulog niyang pagkatao na matagal naming sinelyuhan. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon pero malakas ang kutob ko
dahil ito lahat sa matinding emosyon niya kanina. Habang nag-uusap kami patungkol sa totoo niyang pagkatao, mas tumindi ang pagyanig. Naramdaman ko ang pagbigat ng paligid hanggang sa makarinig ako ng tila nagka-crack na bagay. Hindi ko man nakikita pero alam ko na ito yung invisible na proteksyong nilagay namin sa buong bakuran. Pagkatapos ay nakita ko rin na nasunog ang porselas na suot niya. Nalusaw yon ng walang kabog-abog. Dito ko napagtanto, Kabanong, na matindi ang nilalang na nasa kalooban ni Diwa. Napatras ako habang pinagmamasdan siyang unti-unting nagpapalit ng anyo bilang isang mapaminsalang halimaw. Hindi po pwede mangyari to. Maaga pa. Kapag nakita siya ng mga tao, sigurado manganganib ang buhay niya. Bahala na. Habang hindi pa ganap ang pagpapalit anyo ni Diwa, lumapit ako kagad sa kanya at pinalunok ang isang gamot na may orasyon. Ito yung dati na rin namin ginawa nung nakita namin siyang kumakain ng buhay na manok. Pero dahil sa pagiging agresibo, ay hinampas niya ako sa muka. Napatras ako at pagkahawak ko sa pisngi ko, ay nagdurugo na yun. Hindi naman malala pero mapdi pa rin dahil sa sugat. Umangil-angil ang kapatid ko, habang tila nahihirapan at nasasaktan. Naglaway siya ng naglaway hanggang sa maya-maya pa'y humandusay na sa sahig. Sinamantala ko ang pagkakataon. Lumapit ako at pinalunok ulit siya ng isa pang gamot. Sinabayan ko rin ang paghawak sa noo niya at pagbigkas ng orasyon. Pumalag-palag siya pero hindi ko na hinayaan na makatakas pa talaga siya. Maraming beses niya akong kinalmot pero hindi ko na yun ininda pa. Nagpatuloy lang ako sa pagbigkas ng malalakas na orasyon hanggang unti-unti siyang tumalima at nawala ng malay tao. Maya-maya pa, bumalik na ulit siya sa totoo niyang anyo. Napasandal ako sa gilid habang pinagmamasdan ng kapatid kong walang malay. Humihingal-hingal pa ako habang unti-unti nang nararamdaman ang mga hapdi ng pagkalmot niya sa akin. Pagtayo ko para mag-ayos ng sarili, napabaling ang tingin ko sa bintana sa kusina. Ganun na lang ang gulat ko nang makita si Concepcion sa labas ng bakuran. Nakangiti siya at nakatingin sa akin. Tila ba naghihintay lang ng ganitong pagkakataon. Naging alerto ko. Kahit ang totoo ay unti-unti na akong nakakaramdam ng takot. Alam ko sa sarili ko na malakas si Concepcion dahil nagawa niyang sirain ang pangontra ni Lolo. Plus, isa pa siyang bangkilan. Pero hindi ako nagpakita ng takot. Nagpakatapang pa rin ako at hinarap siya. Lakas rin talaga ng loob mong pumunta rito no? Gusto mo ba mamatay? Nagpapatawa ka ba? Tingnan mo nga yung itsura mo. Kung sa 18 taong gulang na batang babae, nahirapan ka na at hindi pa siya pulido sa pagpapalitan nyo. Sakin pa kaya? Uubra ka? Eh di tingnan natin. Subukan mong pumasok sa bakura namin para malaman mo hinahanap mo. Yan talaga ang gagawin ko. Salamat kay Diwa dahil nasira niya ang matibay na pananggalang sa bakuran nyo. Sino nga naman na mag-aakalang magagawa niya yon ng ganon-ganon na lang? Pero sa bagay, inaasahan ko na rin naman yan sa kanya. Hindi lang naman siya basta ordinaryong mandurugo lang eh. Nananalaytay talaga sa dugo niya ang pagiging isang maharlika. Karapat-dapat nga siya na maging asawa ko. Anong sinabi mo? Sige, lilinawin ko sa iyo. Ako ang magiging asawa niya. Kaya iuuwi ko na siya kung saan siya nararapat. Sa tingin mo, papayagan kitang gawin yun sa kapatid ko? Huwag kang mag-ilusyon. Kailan pa naging magkasundo ang isang albularyong antingero at mga aswang? Nahihibang ka na ba? Hindi mo kapatid si Diwa, kaya oras na para bawiin siya sa inyo. At kung pipigilan mo ako, mapipilitan akong patayin ka. Kahit sana hindi ko na dapat gawin yun eh. Dahil itinuring naman kayong pamilya ni Diwa. Hindi ko siya isusuko sa'yo. Kahit ikamatay ko pa. Magaling! Dahil ganun na nga ang mangyayari. Mamamatay ka ngayon, lalaki! Mamamatay ka! Handa ko na sanang ilabas ang pinakatago-tago kong agimat, Kabanong.
Kahit delikado na gamitin ay ito na lang kasi ang naisip kong paraan para mapatay si Concepcion. Mabuti na lang bago pa siya sumugod ay biglang dumating si Lolo Telmo. Ang akala ko pa naman ay nasa bundok siya at nakikipag-usap kay Kamangyan. Pero nagpapasalamat na rin ako dahil mas malaki ang naging tsansa para manalo kami sa laban. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Nagsaboy kagad siya ng itim na buhangin at dali-daling tumalon palayo si Concepcion. Nawala rin bigla ang ngiti sa labi niya. Napalitan ito ng pagkainis. Tumalim ang mga mata niya at biglang nagkulay pula habang nakatingin kay Lolo. Ako naman ay kagad na binuhat ang walang malay na si Diwa. Hindi ko na hinintay ang hudyat ni Lolo. Nagtungo kagad ako sa basement at doon tinago ang aking kapatid. Balik ko sa labas ay mag-isa na lang si Lolo, pero humihingal-hingal na rin siya. Inalalayan ko na lang siya bago kami sabay na pumasok sa bahay. Napalayas ko na ang bangkilan. Ligtas na si Diwa. Sa ngayon lang po yun, Lo. Paano pa sa mga susunod? Sigurado po akong babalik ang halimaw na yon. Kaya nga ako bumalik. Dahil tama ang kutob ko na may hindi magandang mangyayari ngayong araw. Isasama ko na kayo ni Diwa sa pagpunta natin kay Kamanyang. Wala na nga kaming sinayang na oras, Kabanong. Nang handa na ang lahat, gamit ang aming tricycle ay nagbiyahe na kagad kami. Dumaan muna kami sa maliit na bukirin para magbilin sa pinagkakatiwalaang tao na siya munang mga laga sa lahat. Nagtungo rin kami sa palengke at binili naman kay Manang Nanggal ang tindahan namin. Kumuha na rin kami ng ilan mga dadalhin para ibigay kay Kamanyang na siyang pupuntahan namin. Kapanong, habang papalayo kami, ay hindi ko naiwasang mag-alala ng husto. Lalo na nang maalala ko yung laban na nangyari kanina. Iniisip kong mas matindi pa ang mangyayaring laban kung aabutin kami ng gabi. Kanina pa nga lang, halos mahirapan ako sa pakikipagsagupa. Paano pa kaya kung dumilim at masaktuan na bilog ang buwan? Mas malakas pa naman ang kampo ng kadiliman kapag ganoon. Habang nagmamaneho, ay napansin yata ni Lolo na malalim ang iniisip ko. Kaya nagulat ako nang bigla siyang magsalita. Nandun kasi siya sa passenger seat kasama si Diwa na wala pa ring malay tao. Pagiging maayos niya ng lahat po. Alam ko naman po yun, Lo. Hindi ko lang talaga maiwasang mag-alala. Lalo na yung nangyari kanina. Paano na lang po kung tuluyang magpalit ng anyo si Diwa? Kaya agad natin siya dadalhin kay Kamanyang. Dahil hindi natin hahayaan na mangyari ulit yon. Pero alam ko rin naman na hindi titigil ang mga gustong kumuha sa kanya para mapalabas ang totoong katauhan ni Diwa. Yon ang pipigilan natin. Malakas ang taong yun, Lo. Si Concepcion. At yung sinabi niya kanina patungkol sa totoong katauhan ni Diwa, nakakagulat po. Kaya siguradong hindi nga talaga sila titigil. Kaya nasa sayo ang agimat. Kapag lumala na talaga ang sitwasyon, kailangan mo na itong gamitin. Una akong isipin pa, matanda na ako. Handa kong itaya ang buhay ko para lang mailigtas si Diwa. Lolo Telmo naman, huwag niyo pong sabihin yan. Kaya nga po tayo pupunta kay Kamanyang, di ba? Para matulungan tayo. Masyado na rin matanda si Kamanyang. At sa edad niya, limitado na lang ang kanyang kakayahan. Oo, matutulungan niya tayo. Pero hindi yon pang matagalan. Agresibo ang mga bangkilan at hindi sila titigil ng basta-basta. Maliban na lang kung gagamitin mo ang kapangyarihan ng agimat na pamana sa iyo ng Lola Bomeng mo. Diyos ko naman. Ituon mo na lang muna ang mata mo sa daan, Apo. Paniwala ka sa akin. Yun lang ang tanging paraan kapag lumala na ang sitwasyon. Siguradong hindi matutuwa si Diwa kapag nalaman niya to, Lolo. Di alam mo na ang dapat mong gawin, Apo. Alam kong handa ka ng magdesisyon sa ganitong kabigat na bagay. Magmadali na tayo. Papunta sa likod ng bundok.
Kailangan nating makapunta roon bago magdilim. Dahil alam mo naman ang mangyayari kapag inabot tayo ng gabi. Opo, sige Polo. Pagdating namin sa poblasyon, ay pansamantala kaming pumasok sa simbahan para humingi ng bendisyon sa kura paroko. Isa kasi ito sa pinakamabisang paraan para mawalan ng pangil ang puwersa ng kadiliman na nasa kaloob-looban ni Diwa. Tulog na tulog pa rin ang kapatid ko, Kabanong, dahil na rin sa pinainom na pampakalma sa kanya kanina bago kami umalis. At sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang unang pagbibindisyon. Medyo kinabahan lang kami ng kaunti. Dahil habang ginagawa ng kura paroko ang pagbibindita, tila may mga itim na ugat na lumalabas sa leeg, sentido at mga kamay ni Diwa. Ang sabi ni Lolo Telmo, patunay daw yun na tumatalab ang bendisyon kaya kumalma na rin ang kalooban ko. Natapos na ang una at ikalawang pagbibendisyon, pero nang nasa pangatlo at panghuling pagbibendita na, ay natigilan kaming lahat. Matapos mapansing nagpatay sindi ang mga ilaw sa loob mismo ng simbahan. Nag-iba rin ang pakiramdam namin sa paligid, kaya pare-pareho kaming naging alerto. Si Father Helpas ay sanay na rin sa mga ganong klase ng mga pangyayari. Sa katunayan ay siya rin ang mga nakakasama namin lalo na kapag may mga ganitong sitwasyon. Isa rin siya sa nakakaalam ng sikreto ni Diwa, pero hindi niya ito sinasabi kahit na kanino. Kaya malaki ang respeto ko sa kanya. Yun nga lang ay matindi ang paninindigan niya na hindi dapat kami gumawa ng pag-oorasyon dahil itong araw ay labag sa batas ng simbahan. Ganun pa man ay nirerespeto namin ang paniniwala ng bawat isa. Iginala ko ang tingin ko sa kapaligiran, lalo na nang muling mag-andap-andap ang mga ilaw. Lolo, mukhang sumusunod na naman sa atin yung taong yun. Nararamdaman ko po siya eh. Kaya nga po, maging alerto ka sa paligid. Habang nakatingin ako sa salamin, ay muling nag-andap-andap ang mga ilaw. Pagkalaon ay nakarinig kami ng kaluskos mula sa kung saan-saan. Hanggang sa makakita na kami ng anino ng malaking ibon na nagre-reflect sa salamin. Nandito na siya, Lo. Maiwan ka rito habang tinatapos si Father Helpas ang pagbibindisyon. Mag-ingat po kayo, Lo. Nagmamadaling lumabas si Lolo sa simbahan para kumprontahin ang aming kalaban. Ako naman ay nanatiling kasama si Father Helpas habang tinatapos niya ang dasal ng ikatlong pagbibindisyon. Hinawakan ko ng maigpit ang kamay ni Diwa na wala pa ring malay tao. Pagkalaon ay saka ako nagpalinga-linga ulit sa paligid dahil nagpapatay sindi na naman ang mga ilaw. Sa ikatlong pagkamatay ay medyo matagal yun. Pagsindi ay nagulat na lang kami dahil may isang babae na nakatayo sa pinto na malapit sa altar. Yung pinto na tinutukoy ko, Kabanong, daan yun papunta sa likod ng simbahan. Nung unay, inakala ko na madre o kasamahan lang ni Father Helpas ang nasabing babae. Pero nang mapansin ko ang gininto ang buhok nito, pati ang mamerde-berding mga mata, ay dito ko naunawaan ng lahat. Binunot ko kagad ang piraso ng maliit na garapon sa aking bag at naging handa. Father Helpas, patapos na po ba kayo riyan? Kung hindi pa po, pakibuhat muna ang kapatid ko. Pakidala sa ligtas na lugar. Hindi ko na natapos ang pagsasalita dahil biglang mabilis na nagpatay sindi ang mga ilaw. Napatras ako habang hindi inaalis ang tingin sa nasabing babae. Pero ganun na lang ang gulat ko nang bigla siyang mawala sa paningin ko sa isang kisap mata lang. Pagtingin ko sa likod, kung nasan si Diwa ay naroon na rin ang misteryosang babae. Samantala si Father Helpas ay napatras na lang din sa pagkabigla. Layuan mo kapatid ko! Pero hindi nakinig sa akin ang misteryosang babae. Nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Hinaplos niya ng daan-daan ang mukha ng nahihimbing na si Diwa. Hindi ko nakikita ang reaksyon ng mukha dahil nakatalikod siya sa akin. Pero hindi ko na rin iniisip pa yun.
Ang tanging pumapasok na lang sa utak ko, Kabanong, ay mapapahamak ang aking kapatid. Kaya kahit kinakabahan, ay sinalakay ko ang misteryosang babae na alam kong isa ring aswang. Pero tila otomatikong gumalaw ang kamay niya kahit nakatalikod sa akin. Nahahawakan niya ako sa kamay at hinigpitan niya ito ng husto. Sinubukan kong pumiglas pero lalo lang yung lumikpit kaya nabitiwan ko ang mga pangontrang hawak ko. Napaupo rin ako sa sakit na nararamdaman. Sa wakas, nakita na rin ulit kita, Diwa. Huwag mo gagalawin si Diwa. Hindi ka napapayagan na maging katulad mo, kapatid ko. Kapatid? Napabaling ang atensyon sa akin ng misteryosang babae. Pero ayos lang yun sa akin, kahit mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ko. Nang tuluyang nasa akin ang atensyon niya, ay pasimple akong sumenyas kay Father Helpas. Ginawa nga niya ang nararapat at kinuha kagad si Diwa saka umalis doon. Kapatid mo si Diwa? Oo, at kahit ikamatay ko pa, hindi ko hayaan na kunin mo siya. Hindi siya magiging aswang na katulad mo. Ha! Kailan pa naging magkapatid ang isang aswang at antingerong albularyo? Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Papatayin kita kapag may ginawa kang masama sa kanya. E di tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sinamantala ko, Kabanong, ang pagkakataon. Habang nagsasalita siya, inabot ko ang nahulog na pangontra. Pero nang isaboy ko na ito sa kanya, ay bigla niya akong hinawakan sa leeg at iniangat. Hanggang sa hindi na sumasayad ang paa ko sa lupa. Sinubukan ko siyang pigilan, pero mas lalo lang humihigpit ang pagkakahawak niya sa leeg ko. Nahirapan na akong huminga, Kabanong, kaya ang tanging naisip ko na lang na paraan, katulad ng sinabi ni Lolo Telmo, ay gamitin ang agimat na hawak ko. Kahit nahihirapan na at habol hininga, pinilit kong dumukot sa bulsa. Hindi ko na nagawa yon dahil nagdidilim na talaga ang paningin ko. Nakarinig na lang ako ng boses mula sa main entrance ng simbahan. Pagkatapos ay bigla akong lumagpak sa sahig. Napadapa ako at sinikap kong tumayo kahit nahihirapan. Nang marinig ko ang yabag ng mga paa, ay napatingin ako roon at nakita ko ngang papalapit sa akin si Lolo Telmo. Oh, ano nangyari? May isa pang sumalakay sa akin. Hindi po si Concepcion, Lolo, kundi isang babae. Kahawig po siya talaga ni Diwa. Hindi po kaya siya yung sinasabi ni Concepcion na nanay ni Diwa na reyna ng mga aswang? Eh, nasaan si Diwa? Kasama po ni Father Helpas. Pagkaalalay sa akin ni Lolo, ay nagtungo kagad kami sa likod ng simbahan. Salamat na lang sa Diyos, Kabanong, dahil ligtas ang kalagayan nila at natapos na rin ni Father Helpas ang huling bendisyon. Pinayuhan kami ng kura paroko na manatili na lamang muna sa simbahan, pero hindi pumayag ang lolo. Ayaw niya rin kasing madamay ang mga tao sa loob ng simbahan. Kaya wala na talaga kaming inaksayang oras pa. Kahit delikado ay nagpaalam na kami kay Father Helpas. Dahil sa pangyayaring yun, Kabanong, ay mas lalo kaming nangamba ni Lolo Telmo para sa kaligtasan ni Diwa. Bago kami umalis, ay nagbigay pa sa amin si Father Helpas ng holy water at rosaryo na meron ding basbas. Sinuot namin ito na kapatid ko bago magbiyahe. Makalipas ang ilang oras, sa kabutihang palad ay wala naman ang gumagambala sa amin sa daan. Sinabi rin kasi ni Lolo Telmo sa akin na naitaboy niya nga si Concepcion. Nasugatan niya ito kaya siguradong maglalaylo yun sa amin. Pero ang inaalala ko ay ang babaeng kamukhang kamukha ni Diwa na nagpakita rin sa simbahan. Kaya habang nagmamaneho ay alerto kaming pareho ni Lolo Telmo. Nang malapit-lapit na kami sa kabundukan ay isang kamalasan naman ang nangyari. Bigla na lang kasing bumigay ang gulong ng tricycle. Kaya napilitan ako na maganap na muna ng pinakamalapit na talyer. At sa kabutihang palad naman ay nakakita ako. Yun nga lang ay nagtagal kami roon.
Pasado 3:00 ng hapon, habang inaayos ang flat na gulong, ay pansamantala kaming nagpahinga sa mismong kubong nasa tapat ng talyer. Nagising na rin kasi si Diwa, na nagulat at wala na namang naalala sa mga nangyari. Kuya, nasan tayo? Nasan si Lolo Telmo? Nandun sa mekaniko. Nakatingin sa pag-aayos ng tricycle natin. Saan ba tayo pupunta? Bakit parang wala akong maalala? Mabang kwento. Pero nawalan ka kasi ng malay tao. Pagkatapos mong, Katapos na ano? saka ko na ikukwento sa'yo kapag nakarating na tayo sa pupuntahan nating lugar. Saan tayo pupunta? Sa taong mas makakatulong sa'yo. Alam kong hindi mo na to natatandaan. Kasi nung nakita ka namin ni Lolo Telmo sa kubo, pagkatapos ka namin kupkupin, merong nangyari. Ano yung nangyari na yon, kuya? Gusto ko na talagang sabihin sa'yo eh. Ang totoo niyan, matagal na. Pero siguro ang tamang panahon para malaman mong totoo kapag nakarating na tayo kay Kamanyang. Pangako, lahat doon sasabihin namin sa'yo ni Lolo Telmo. Pero mangako ka sa akin na kahit malaman mong totoo, huwag ka matatakot. Magtiwala ka lang sa amin at higit sa lahat ay sa Panginoon. Sabi nga ni Father Helpas, ang sarili mo ang unang makakatulong sa'yo. Wala akong maintindihan, kuya. Maintindihan mo rin ang lahat, lalo na kapag nalaman mo na ang totoo. Sige, kuya. Pero kahit wala pa ako naintindihan hanggang sa ngayon, o kung malaman ko man ang totoong sinasabi mo, isa lang po ang alam ko. Hindi ko kayo ipagpapalit ni Lolo Telmo. Kayo ang pamilya ko. Mahal na mahal ko kayo. Tila nantig naman ang puso ko pagkarinig sa mga sinabi niya, Kabanong. Dahil dito ay niyakap ko siya ng maigpit habang nagpipigil ng luha. Nautlot lang ang sentimentong eksena nang marinig namin ang makina ng motor na handang-handa na sa pagalis. Santi at Diwa, halina kayo. Kailangan na natin magmadali dahil mag-aalas 3:30 na ng hapon, no? Alis na tayo. Pagkatanggal namin sa pagkakayakap, ay magkasunurang kaming naglakad papunta sa tricycle. Subalit saglit na natigilan si Diwa at napatingin sa hindi kalayuan. Nang mapansin ko yun, ay napabaling din ang atensyon ko kung saan siya nakatingin. Dito nga namin parehong nakita yung misteryosang babae na una ko nang nakasagupa sa simbahan. Nasundan niya na kami. Sino yan, kuya? Dito ka lang, Diwa. Tinawag ko kagad ang lolo at tinuro ang kinaroroonan ng misteryosang babae. Pero nawala na lang ito na parang bula. Dahil dito ay nagmadali na kami kagad. Mas lalo kaming naging alerto at inihanda kagad namin ang sandata sa posibleng pagsalakay nga ng misteryosang babae. Alam kong napupuno na ng mga katanungan si Diwa, pero hindi na namin yung tinalakay sa kanya ang mga ito. Mas gusto kasi namin ni Lolo na doon na banggitin sa kanya kapag nasa lugar na kami mismo ni Kamanyan. Habang nagpapatuloy ang biyahe, ay hindi maiwasang maglaro sa isip ko ang matinding pag-aalala. Kahit nga ako ang nagmamaneho, ay hindi ko na rin namalaya na nakarating na kami sa sinasabing lugar ni Lolo. Huminto kami dahil hindi na kaya ng sasakyan ng paakyat at baku-bakong daan. Pagkalabas namin ng tricycle, ay napalibot kagad ako ng tingin. Hindi pamilyar ang lugar pero may kakaibang pakiramdam ako rito. Hindi ko mawari kung anong presensya yon. Mabigat siya pero hindi nakakatakot ang dating. Yun nga lang ay parang laging may nakatingin sa amin. Ayos lang ba kayo, Santi, Diwa? Opo, Lolo. Parang ano lang. Parang ano? Parang hindi ko mawari kung may nagmamasid sa atin o wala eh. Huwag nyo kalalahanin yon. Nasa ligtas na lugar na tayo. Masusundan ba tayo ng mga humahabol kay Diwa? Gusto ko magsabihin hindi, pero ang totoo ay hindi ko rin talaga alam. Nasa po talaga tayo? Ang weirdo naman ng lugar na to, Lolo. Kung gusto mo nang malaman ang totoo, kaunting tiis na lang, Apo.
at magmadali na tayo sa paglalakad. Baka rin abutan pa tayo ng dilim sa daan. Mas delikado dahil mapuno sa lugar na ito. Bago sumunod kay Lolo Telmo, ay sabay kami ulit ni Diwa na napagala ng tingin sa kakaibang paligid. Pakiramdam ko talaga'y napakaiwaga ng napasukan naming lugar. Nagpatuloy na nga kaming maglakad hanggang sa makalipas ang ilang minuto ay natuntun din naman namin ang nasabing lugar. Medyo tanda ko na ito. Noon kasi medyo bata-bata pa ako kaya hindi ako napamilyar kanina sa dinaanan namin. Nakarating na nga kami sa lugar kung saan naglalagay si Kamanyang. Pagtingin ko kay Diwa, bigla akong nag-alala dahil nakahawak siya bigla sa kanyang ulo. Oh, ayos ka lang? Parang sumakit ang ulo ko, kuya. Parang may kung anong alaala na nagsusumiksik sa isip ko. Tapos parang may pamilyar na boses, parang nagpupumilit akong kausapin. Ang sakit! Lo, kailangan na po natin makita si Kamanyang. May kung ano na nangyayari sa kapatid ko. Baka epekto to ng palipad hangin ni Concepcion. Pati nung isa pang misteryosang babae. Ano ba kasing nangyayari, kuya? Alo? Apo, kaunting tiis na lang. Kaunting hintay pa. Pakiusap at tiisin mo lang muna. Hanggang kaya ko, Polo. Titisin ko. Nagpatuloy na kami sa paglalakad habang nakaalalay ako sa aking kapatid Kabanong. Ilang saglit lang ay nakita na namin ng may kalakihan pero medyo nilulumot ng bahay. Pagkakita roon ni Diwa ay mas lalong nanakit ang kanyang ulo. Kaya mas inalalayan ko siya. Pabulong rin niyang sinabi na parang nakita na niya dati ang bahay na yon. Pero hindi lang din siya sigurado. Totoo naman siya sa sinabi niyang yon, Kabanong. Dahil minsan na namin siyang dinala rito. Noong 8 taong gulang siya at nagsisimula ng manalaytay ang dugo ng pagiging aswang sa kanya. Pagbaling ulit namin ng tingin sa harapan ay nakita na nga namin ang isang matandang Ginoo na nasa harapan na ni Lolo Telmo. Payat siya, mahaba ang medyo namumuting buhok at bigote, bulag ang isang mata sa kaliwa. May 3 malalalim na peklat sa kaliwang pisngi at nakabandana ng puting bimpo sa noo. Siya nga si Kamanyang, ang nagturo kay Lolo Telmo kung paano maging isang albularyo at antingero. Pero kung titingnan siya maigi, mukhang mas matanda pang tingnan sa kanya ang lolo. Lalo na kapag nagpagupit siya ng buhok at balbas. Bigla ko tuloy naalala, Kabanong, ang huli kong kita sa kanya. Matanda na rin siya noon, pero yung edad ko ngayon, parang ganun lang rin ang edad niya noon. Malaki talagang epekto ng mga agimat, pero yun na nga, matindi rin ang kapalit nito. Kamanyang, nandito na kami. Mas mukha ka pa rin matanda sa akin, Telmo ah. Kaya nga Kamanyang eh. Siya na ba si Diwa? Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang ah. Kuya, Lolo, sobrang sakit po talaga ang ulo ko. Hindi ko na kaya yung sakit. Nataranta ko, Kabanong, nang makita kong namumula na nga ang mukha ng aking kapatid. Napapikit siya at napahawak sa sentido habang sumisigaw-sigaw. Ilang saglit lang din ay unti-unti na nga naming nakita ang maliit na itim na ugat sa leeg niya. Pati sa sentido, unti-unti itong lumalaki at parang kumikibot-kibot. Naalarma po ako, kaya nilapitan ko si Diwa. Pero binalaan kagad ako ni Kamanyang. Pinatras niya kami't mabuti na lang ay nakinig kami ni Lolo sa kanya. Dahil ganun na lang nga ang gulat namin nang makita ko ang kuko niyang nangingitim na at unti-unti nang humaba at tumulis. Ano pong nangyayari kay Diwa? Nagsisimula na. Lumayo na muna kayo sa kanya. Eksaktong pagkasabi niya noon ay biglang sumigaw ng pagkalakas-lakas si Diwa. Napatingin kaming lahat sa kanya.
Doon nga'y nakita namin ang pamumula ng kanyang mga mata at paglalaway ng kanyang bibig. Napansin ko rin na umuusli na ang dila niya at para na itong humahaba. Pero matapang siyang nilapitan ni Kamanyang at tinawakan sa noo. Nangisay-ngisay ang aking kapatid. Kasunod ng sunod-sunod niyang pagsusuka. Nag-alala po ako ng husto, Kabanong. Pero nagtitiwala ako sa kakayahan ng gumagamot sa kanya. Sa isang iglap ay bigla na lang humandusay si Diwa sa lupa pero kaagad din siyang nasalo ni Kamanyang. Lumapit naman din kami kaagad ni Lolo Telmo. Nakainga ako ng maluwag nang makitang normal na ulit ang itsura niya. Magiging mahabang araw na to, Telmo. Kaya alam nyo na ang gagawin nyo ng apo mo habang pinupuksa ko ang sumpa. Hindi po ba delikado ang gagawin niyong yon? Wala namang totoong garantisado sa mundong ito. Ang lahat ng daang tatahakin natin ay delikado. Mas mainam nang marunong sumugal kesa matalo ng hindi lumalaban. Dati ko pa namang sinabi sa inyo ito. Kung nakinig lang kayo sa akin, matagal na sana itong tapos. Sige na, ihanda ko na ang dapat gawin. Kayong bala sa mga paparating nating bisita. Ano pong ibig niyong sabihin, Kamanyang? Itanong mo sa lolo mo magsasaka. Matagal ka na niyang apprentice, di ba? Pero mahina pa rin ang pakiramdam mo sa paligid. Binuhat na ni Kamanyang si Diwa at dinala sa loob ng kanyang bahay. Kami naman ni Lolo Telmo ay naiwan sa labas. Hindi ko rin alam ang gagawin at sasabihin pagkatapos noon. Kaya napatingin na lang ako sa aking lolo. Kabanong, ipinaliwanag naman niya sa akin ang lahat-lahat at doon ko mas lalong napagtanto na sobrang napakadelikado pala ng sitwasyon namin ngayon. Kaya nasabi ni Kamanyang na magiging mahaba ang araw na ito para sa amin. Mabilis na lumipas ang oras. Kumagat na ang dilim pero hindi pa rin namin nakikita si Diwa. Nandun lang kami ni Lolo sa sala at parehong nakasilip sa bintana. Pinagmamasdan namin ang palalim na gabi. Sobrang tahimik ng paligid kaya para akong nabibingi. Kapag ganito pa naman ang pakiramdam ko, ay para akong mas lalong nababalisa. Kaya ang ginawa ko ay mas lalo kong naglibang ng naglibang. Ilang ulit akong nag-push up hanggang sa mahinang tapikin ni Lolo ang ulo ko. Hoy, para kang taga dyan sa ginagawa mo. Nire-relax ko lang po ang sarili ko, Lo. Hindi ako mapalagay hanggat hindi ko pa nakikita ang ligtas ng kapatid ko eh. Magtiwala ka lang sa kayang gawin ni Kamanyang. Magtiwala ka rin sa kakayahan ng kapatid mo na labanan ng madilim na katauhan niya. Hindi ba'y sinabi naman ni Father Helpas na ang pinakaunang makakatulong ay walang iba kundi ang sarili niya? Ibigay na natin ang pagkakataong yon kay Diwa. Sa ngayon, ang dapat natin paghandaan ay ang mga nilalang na gusto siyang bawiin sa atin. Kahit magtagumpay si Kamanyang sa paglilinis na gagawin niya, kunti naman natin may liligtas si Diwa sa mga gustong kumuha sa kanya wala ring magiging saysay. Tama po kayo, Lolo. Pasensya na po Magpakatapang ka po. Yon ang dapat natin gawin para mailigtas ang kapatid mo. Para hindi siya mawala sa atin. Opo. Salamat po sa lahat ng mga sinabi niyo. Nabuhayan ako at handaan ng lumaban sa mga walang yang yon. Lalo na sa konsepsyon na yon. Subukan niya lang na hawakan ng kapatid ko. Mapapatay ko siya. Pero matanong ko lang po, hindi po ba'y ligtas ang lugar na to laban sa mga aswang at iba pang nilalang ng kadiliman? Narinig mo naman ang sinabi ni Kamanyang. Walang garantisado sa mundong ito. Maaring noon ay ligtas ang lugar na ito sa mga kalaban. Pero katulad ng sinabi ko, masyado nang matanda ang katawang lupa niya para maprotektahan pang mag-isa ang lugar na ito. Kahit gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan, pero kung mahina na ang katawan, matatalo at matatalo din siya ng kalaban. Ito rin ang dahilan kaya tayo nandito. Hindi lang si Diwa ang nangangailangan ng tulong mula sa atin, kundi mismo ang guru ko. Opo,
Naintindihan ko na po. Naiintindihan mo rin ang paulit-ulit kong sinasabi na kapag lumala na ang sitwasyon, gagamitin mo ang agimat para sa kaligtasan niyo ni Diwa. Ipangako mo sa akin yun, Apo. Mangako ka. Kahit po labag sa loob ko. Sige po, Lolo Telmo. Nangangako po ako. Nagagawin ko po ang sinasabi niyo. Gagamitin ko ang kapangyarihan ng agimat na pamana ni Lola Moming kapag lumala na ang sitwasyon natin. Pero umaasa ako na hindi na po aabot sa ganon. Hindi tayo nakakasiguro dyan, Apo. Ako naman ang magsasabi, walang garantisado sa mundong ito. Wala. Hindi na kami natuloy sa pag-uusap dahil dumating na si Kamanyang. Pinatawag niya kami at pinapunta sa basement ng kanyang munting bahay. Mukha lang talagang luma ang bahay niya pero puno ito ng mga iba't ibang halamang gamot, mga palamuti at iba pang kagamitan na ginagamit na pangontra sa anumang kampo ng kadiliman. Pagdating doon ay nanlumo ko sa aking nakita. Paano kasi nakaupo si Diwa sa matibay na upuan pero mahigpit na nakatali ang buo niyang katawan. Eksaktong kadidilat lang din ng mga mata niya, halatang wala siyang ideya sa mga nangyayari. Takot na takot ang kapatid ko at gusto ko siyang tulungan at pakawalan pero pinigilan ko ang aking sarili. Alam kong para ito sa kapakanan niya. Kuya Santi, Lolo Telmo, ano pong ibig sabihin nito? Bakit ako nakatali ng ganito? Ano po ba nangyayari? Akala ko po'y sasabihin niyo sa akin ang lahat-lahat. Masensya ka na, Apo. Kung kailangan pang humantong sa ganito. Pero ngangad lang naman namin ay ang kaligtasan mo. Ginagawa namin ito para sa kapakanan mo. Maiintindihan mo rin pagkatapos ng lahat ng ito. Paano ko po maintindihan? Sabihin niyo po sa akin, pakiusap. Natatakot na po ako eh. Kuya Santi, tulungan mo po ako dito. Ulan niyo po ako. Pinatawag ko kayo rito para sabihin na magsisimula na ako ng ritual at orasyon. Pero bago ko ito simulan, gusto kong ipaalam sa inyo na nakarating na rito sa kabundukan ng mga naghahanap kay Diwa. Ilang saglit lang matutunto niya na ang lugar na ito. Bago ko pa matapos ang paglilinis, hindi magiging madali ang mangyayari. Kaya sikapin niyong gawin ang lahat hanggang sa matapos ko ang paglilinis. Naiintindihan ko, Kamanyang. Lolo Telmo, ano po ba nangyayari? Pakawalan niyo po ako rito. Pasensya ka na, Apo. Kuya Santi! Halika na, Santi, para makapaghanda na tayo. Huwag akong iwan dito, Kuya Santi! Lolo Telmo! Malungkot kong pinagmasdan si Diwa bago kami umalis sa basement. Pagdating sa silid ng mga kagamitan, tahimik kaming naganda ni Lolo Telmo ng mga pangontra. Nauna akong natapos kaya nauna akong pumwesto sa sala at nagmasid-masid sa labas mula sa malaking bintana. Sa totoo lang, Kabanong, kinakabahan ako sa mga mangyayari ng gabing yon, lalo na kapag naiisip ko yung misteryosang babae na malamang ay sinasabi ni Concepcion na totoong ina ni Diwa na siyang reyna ng mga mandurugo. Maya-maya pa, pasado 10:00 ng hating gabi, habang nakatingin ako sa madilim na tanawin sa labas, napansin kong tila tumigil ang paghuni ng mga kuliglig. Maging ang iilang palaka na kanina lang ay nag-iingay na parang nag-aawitan. Sinundan niyo ng pagdating ni Lolo at pagkakahawak sa aking balikat. Paglingon ko sa kanya, nang makita kong seryoso ang kanyang muka, ay saka ko naintindihan ang sitwasyon. Pinakiramdaman ko ang paligid at katulad ng inaasahan, narito na nga ang kalaban namin. Ginganta ka. May mga kalaban na sa paligid. Naintindihan ko po. Eksaktong pagkasabi ko noon, ay pareho kaming napatingin sa harap sa hindi kalayuan. Mula roon, may lumabas na tao. Mukha lang siyang ordinaryong tao pero kung pakikiramdamang mabuti, alam naming hindi.
lalo na't wala namang napapadpad sa lugar na yon ng ganoong oras. Walang normal o matinong tao na magtatangkang lumabas at magpunta sa kabundukan sa ganong kalalim ng gabi. Mawalang galang na. Pribado ang lugar na ito. Kung mararapatan mo sana, Ginoo, pwede bang umalis ka? Lo, bakit mo pa siya kinakausap ng ganyan? Alam naman natin na Alam ko naman yun, Apo. Pero kailangan nating sakyan minsan ng plano ng mga kaaway. Mister! Ayaw kong magkaroon ng gulo, kaya pakiusap lang ulit. Umalis ka na sa lugar na ito. sa halip na sundin ang sinasabi ni Lolo Telmo, ngumiti lang ang lalaki na parang nang-aasar pa. Pagkatapos ay huminto siya ng ilang metro ang layo sa amin. Nanatili siyang nakatayo roon habang nakatingin lang at patawa-tawa. Pasimple kong hinanda ang panaboy habang si Lolo Telmo ay patuloy lang din sa pakikipag-usap. Kahit alam naman naming pareho ang kahihinatnan ng pag-uusap na yon. Naintindihan ko na sinasadya ni Lolo na pabagali ng mga bagay-bagay para magkaroon ng pagkakataong matapos ni Kamanyang ang paglilinis na ginagawa niya kay Diwa. Maya-maya pa, may isa pang lalaki ang sumulpot. Sa bandang kanan pati sa kaliwa. Pare-pareho lang silang nakatingin sa amin habang nakangiti. Ako naman ay nanatiling alerto. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon para makapagbago pa ng isip. Pero kung ayaw nyo talaga, kailangan nyong harapin ang konsekwensya ng paghihimasok nyo sa lugar na ito. Bibilang ako ng 3. 1, 2, 3. Inilabas ni Lolo ang buntot pagi na merong bahid ng katas ng talumpunay. Pagkatapos ay iniampas niya ito sa sahig. Pagkalaon ay pareho kaming lumabas ng bahay para tumayo sa harapan nila. Ang kanilang ngiti sa mukha ng 3 kalalakihan ay nawala. Naging mabalasik ang kanilang mga tingin hanggang sa ilang saglit pa nga ay unti-unti na naming nakita ni Lolo ang pagbabago nila ng anyo. Pero hindi na hinayaan ni Lolo na umabot sa pagpapalit pa ng aswang ang mga kalalakihan. Nagulat ako sa mabilis niyang aksyon. At aaminin ko, Kabanong, namangha na naman ako talaga kay Lolo Telmo. Yung unang lalaking dumating ang una niyang pinuntirya. Kahit yun ay nagulat sa bilis ng aking lolo sa kabila ng katandaan. Bago pa siya nakapagpalit ng pagiging aswang, ay hinampas na siya ng buntot pagi. Tumalsik siya sa hindi kalayuan pero tumayo rin kaagad. Yun lang ay napalo din kaagad hanggang sa unti-unting magsaasbo. Nang makita yun ng 2 pang aswang ay nanggalaiti sila. Isang nakakakilabot na ungol ang pinakawalan nila bago magkasundo na sumalakay. Pero nanatiling kalmado si Lolo Telmo habang ako ay nakatingin lang sa kanila. Magkabila ang sumalakay ng magkasabay ang 2 lalaki habang nag-aanyong aswang. Pero wala silang panama, Kabanong. Pagkaiwas ni Lolo ay magkasunuran niyang pinaghahampas ng buntot pagi ang 2. Ang isa'y tinamaan sa likod at ang isa naman ay tinamaan sa mismong dibdib. Tumalsik din sila at bago pa makatayo ay unti-unti nang nagsaasbo. Nanlaki talaga ang mga mata ko, Kabanong, dahil sa totoo lang, ito ang una kong pagkakataon na makita na lumaban ng ganoon si Lolo. Bilang isang magsasaka, alam ko naman na malakas ang resistensya niya. At bilang isang albularyo at antingero, may mga nakakasagupa na rin kaming mga aswang. Pero yung ganitong klase ng pakikipaglaban, ngayon ko lang talaga naranasan, Kabanong. Kaya elib na elib talaga ako kay Lolo Telmo. Napapapalakpak pa ako at nawala na sa konsentrasyon. Ang galing mo, Lo! Sa kanan mo! Gulat akong napatingin sa bandang kanan. At gano'n na nga ang pagkabigla ko nang makita ang isang aswang na handa na akong dambahin. Mabuti na lang nakayukod ako kaagad. Dahil na rin sa sigaw ni Lolo. Pagkatapos ay saka ako'y narapang halimaw.
Sinubuyan ko siya ng itim na buhangin na merong orasyon. Tinamaan siya sa mata, kaya umangil siya ng umangil habang napapaatras. Sinamantala ko ang pagkakataon. Dinukot ko ang itako na may bahay din ng katas ng talumpunay. Pagtaga ko sa balikat ng kaaway ay napahiyaw siya habang sakit na sakit at umaatras. Pero tumigil din siya pagkalaon hanggang sa unti-unting magsaasbo. Paglingon ko kay Lolo para sana ipagmalaki ang ginawa ko, natigilan ako dahil marami-rami na pala ang mga dumating na bagong kaaway. Nasa 10 na sila at nakapalibot sa amin. Hindi lang ako sigurado kung buong bakuran ang napapalibutan nila o sa harapan lang. Sinabi ko naman sa'yo na mag-focus ka po eh. Mag-concentrate ka sa pakikipagsagupa dahil magiging matagal ang gabi ito at magiging madugo. Pasensya na po, Lo. Ilang oras po ba matatapos yung ritual ng paglilinis? Hindi ko rin alam. Depende sa lakas ng puwersa na kadiliman na nasa kalooban ni Diwa. Pero kahit na anong mangyari, hindi dapat sila magtagumpay na makuha ang kapatid pa. Opo, naintindihan ko po. Sige na, ihanda mo lang sarili mo, Apa. Nahinto na kami sa pag-uusap nang magkakasunod na umalulong ang mga kalaban. Pagkatapos ay magkakasunod-sunod na rin silang nagpalit ng anyo bilang isang mapaminsalang aswang. Iwinasiwas ni Lolo ang hawak niyang buntot pagi at 2 kagad ang nadali niya. Pinigilan ko ang sarili ko sa pagkamangha. Katulad ng sinabi niya, nag-focus din ako sa pakikipagsagupa. Pero aminado ko na hindi ako kasing husay ni Lolo sa pakikipaglaban. Para akong bata na tumatakbo-takbo habang nagsasaboy ng itim na asin. Sa pagkataranta pa nga ay natalisod ako at paharap na natumba. Dahil dito, nabitiwan ko ang hawak kong panaboy. Mabuti na lang ay meron pa akong iba pang pangontra sa bulsa. Bago pa ako abutin ng matulis na kuko ng 2 aswang, naisaboy ko na ang garapo na may katas ng bawang at talumpunay. Tumama yun sa katawan nila pareho at dali-dali silang nagsiabo. Tumayo kagad ako at pinagmasdan si Lolo na walang kahirap-hirap na naubo sa mga katunggali niya. Ang natitira ko pang kalaban ay umangil ng umangil habang pasalakay sa akin. Binilisan ko na rin at sinamantala ang pagkakataon. Dinampot ko ulit ang itim na buhanging nabitiwang ko kanina bago malakas na isinabo yun sa kanila. Sa pulang 3 kalaban na sabay-sabay na nalusaw habang nagsisigawan. Hingal akong humarap kay Lolo habang pabalik sa kinaroroonan niya. Napansin ko na medyo hinihingal na rin siya at naiintindihan ko yun. Dahil sa katandaan niya. Pero hindi siya nagpahalata. Alam ko yun dahil ayaw niyang maging kargo ko siya. Ayos lang po ba kayo, Lo? Oo naman. Hindi nga ako pinagpawisan sa mga yun eh. Magpahinga po muna kayo, Lo. At ako na munang bahala rito. Nagsisimula pa lang ang gabi, Apo. At wala pa ang mga totoong kalaban. Magaling, magaling! Pinagmamastan ko kayong dalawa eh. Mahuhusay kayo ah. Hindi ko nakalang ganyan kayo kagaling. Hindi ko rin inakala na dito sa lagor ko kayo napunta. Sa iniiwasang balwarte ni Kamanyang. Masyado ko rin kayong minaliit. Kung alam ko lang na may ibubuga kayo, hindi lang pala dapat 12 aswang ang isinama ko rito. Mas marami pa para makita ko kung hanggang saan kayo. Natitigilan kaming lumingon sa kinaroroonan ng boses. Nang makita namin si Concepcion ay bigla kaming naging alerto ulit. Mula sa punong kinaroroonan niya, bigla siyang tumalon pababa. Halos lumubog ang lupa na binagsakan niya ng mga paa niya. Nakaramdam nga ako ng kaunting pagyanig. Mas lalo tuloy akong naging alerto, Kabanong. Pati kinabahan na rin para sa sitwasyon namin. Kung si Concepcion ay malakas na para sa amin ni Lolo, paano pa kaya ang isang misteryosang babae na hindi pa nagpapakita sa amin? Tigilan nyo na kapatid ko. Kahit anong gawin nyo. Hindi namin siya isusuko sa inyo. Hindi magiging katulad nyo si Diwa. Bilib din ako sa tapang mo, lalaki ka. Tingnan natin kung hanggang saan ang itatagal nyo.
Dami mong sinasabi. Harapin mo kami ngayon ng lolo ko para makita mo hinahanap mo. Sige, bibigyan ko yung gusto mo para makita ko rin kung paano kayo magmakaawa sa akin. Ah! Nagulat ako dahil sa ginawa ni Lolo Telmo. Gamit kasi ang buntot pagi ay nilatigo niya kaagad si Concepcion, na nakatras din naman kaagad. Dahil dito Banong, ang kaninang pangiti-ngiti niyang mukha ay napalitan ng pagkaseryoso. Ang berde niyang mga mata ay bigla na lang namula at unti-unti na nga siyang naging mabalasik. Nagulat kami ni Lolo Telmo sa naging anyo niya dahil kakaiba siya sa ibang mga bangkilan. Nakakatakot ang itsura niya at halata na mas mukhang malakas. Hindi na rin nag-aksaya ang lolo ko ng oras. Sumenya siya sa akin kaya umaksyon din naman ako kaagad. Hinagis ko sa kanya ang isang espesyal na garapon at nang masalo niya ito ay dali-dali siyang tumakbo. Susunod na sana ako pero nagulat ako sa sinabi ni Lolo. Huwag kang aalis ka sa tapat ng pinto. Pero Lo, makinig ka na lang sa akin. Tama, makinig ka sa lolo mo. Eksaktong pagkasabi niya noon, ay bigla siyang nawala na parang isang kisap mata lang. Tumigil kami ni Lolo at nagbasid sa paligid. Makalipas ang ilang minuto ay mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Nagulat ako nang makita siya sa likuran ni Lolo Telmo na nasa anyong uwak. Pero malaki siya kumpara sa normal na sukat ng nasabing ibon. Mas mapula rin ang kanyang mga mata at matulis ang nguso. Lolo, sa likuran mo! Pero huli na bago pa naka-aksyon si Lolo Telmo. Bigla ring nag-anyong aswang si Concepcion at dali-dali siyang kinagat sa balikat at sumugod naman ako para iligtas si Lolo. Pero hinagis siya sa akin ng kaaway. Pagsalo ko ay pareho kaming natumba ni Lolo. Pero hindi ko nayaang mauntog si Lolo dahil matindi ang tinamo niyang pinsala mula sa kalaban naming aswang. At tama nga ko Banong. Dahil pagtingin ko sa balikat ni Lolo Telmo ay matindi ang pagtagas ng dugo nito. Lolo, gumising po kayo. Ayos lang ako. Huwag mo kong lalahatin. Hindi po kayo okay. Kapag nagpatuloy ang pagtagas ng dugo dyan, mapapahamak po kayo. Huwag mo kong alalahanin. Ang kapatid mo, ipangako mo sa akin na hindi mo siya pababayaan. Gawin mo ang nararapat, Santi. Makinig ka sa lolo mo at mas lalahanin mo ang sarili mo. Dahil pagkatapos niya, ikaw naman ang isusunod ko! Mas naging mabalasik ang pagbumukha ni Concepcion. Mas lumaki rin ang pangangatawan niya at mas tumingkad ang pagkaitim ng kanyang balat. Mas tumulis ang kanyang mga kuko at mas humaba ang pangil. Naging alerto ako, pero inisip ko rin ang kalagayan ni Lolo Telmo. Alam kong madadali siya kapag umalis ako sa pwesto. Kaya naman humarang ako at hinarap ang kalaban. Santi, hayaan mo na ako rito. Bumalik ka ron sa loob at protektahan mo si Diwa. Hindi ko kayo iiwan, Lo. Hindi matutuwa si Diwa kapag ginawa ko yon. Haharapin ko ang kalaban na to. Kung ganon, gamitin mo na ang agimat. Pakiusap po, gamitin mo na. Dinampot ko ang buntot pagit iwinasiwas ito ng buong puwersa. Dahil doon ay napatras si Concepcion. Umangil-angil pa siya bago muling sumugod. Pero hinagis ko sa ere ang natitirang itim na buhangin. Umatras siya palayo at galit na tumingin sa akin. Sinamantala ko ang pagkakataon. Hinata ko si Lolo pabalik sa loob. At nang nasa sala na kami, saka ko siya isinandal sa isang gilid. Sumilip-silip ako sa labas, pero hindi ko na nasipat pa si Concepcion. Nakarinig lang ako ng pag-ungol ng aswang mula sa labas na parabang nagtatawag pa ng ibang mga kauri nito. At hindi nga ako nagkamali, dahil maya-maya pa ay nakakita na ako ng iba pang aswang na nagsusulputan. Pero mas inuna kong asikasuhin si Lolo Telmo. Napansin ko na kasi na namumutla na siya Banong. Hindi maganda ang kutob ko. Kaya nanginginig akong kinuha sa bagang kape. Binudbud ko ito kaagad sa sugat niya para tumigil ang pagdurugo.
Pero alam kong hindi na talaga maganda ang lagay niya dahil sa pamumutla. Sinabi ko naman sa iyo, Apo. Iwan mo na ako rito. Unang bahala. Lo, may iba pang aswang na dumating. Hindi niyo sila kakayanin. Itataya ko ang buhay ko para lang sa kapatid mo. Papatayin ko yung mga aswang na yan. Nakakatuwa ka naman, tanda. Magbubuwis ka ng buhay para sa taong hindi mo naman kadugo. Kung isinuko niya na si Diwa sa akin, hindi na sana tayo aabot sa ganito. Napakadali lang naman ang usapan eh. Ibigay niyo sa akin ang mapapangasawa ko. Dahil kahit anong gawin niyo, hindi niya matatakasan ang pagiging isang mandurugo niya. Nagtara kaming maging isa para sa lahi ng mga bangkilan at mandurugo. Manahimik ang hayop ka! Winasiwas ko ang buntot pagi sa bintana kung saan biglang dumungaw si Concepcion. Pero nakatalon kagad siya palayo at naglaho na naman sa dilim na parang bula. Pero hindi natapos dito ang lahat dahil pagbaling ko sa hindi kalayuan ay nakita kong pasalakay na naman ng 5 pang aswang. Lumabas ako para mas madali silang makaharap at gamit ang buo kong lakas, kahit hindi ako biyasa sa pakikipaglaban, tinapatan ko sila at sa biyaya ng Panginoon Kabanong natalo ko ang 4 kahit nahihirapan. Nang patakbo na ang isang aswang papasok sa loob ng bahay ni Kamanyang, hinabol ko siya ng taga. Hinagis ko ang nasabing sandata at tumama yun sa mismong batok ng kaaway kaya ito biglang nagsaasbo. Matutuwa na sana ako pero ganun na lang ang gulat ko nang makita si Concepcion sa loob mismo ng bahay. Nakatayo siya sa tapat mismo kung saan nakapwesto ang lolo ko. Nag-alala na ako na tumingin siya sa akin habang nakangiti. Nagmamadali akong tumakbo pero huli na. Nakita kong hawak-hawak na niya ang leeg ng lolo ko na nangihina na ng gusto. Bitiwan mo, lolo ko, hinayupa ka! Bakit ko naman gagawin yon? Bigyan mo ako ng dahilan para sundin ang sinasabi mo. Papatayin kita kapag may ginawa kang hindi maganda sa lolo ko. Tandaan mo to. Susundan at hahanapin kita kahit makarating pa tayo pareho sa impyerno. Gusto ko talaga ang tapang na pinaiiral mo, bata. Pero, pasensyaan na lang tayo. Dahil mamamatay kayong lahat dito at kukunin ko si Diwa. Ikaw ang mamamatay. Winasiwas ko ang buntot pagi Kabanong kaya nabitiwan niya si lolo na bumalandra sa sahig. Hindi ko na rin nagawang lapitan pa muna siya dahil mas inuna kong harapin ang kaaway. Nagtungo na nga si Concepcion sa basement at dahil meron siyang kalaman sa karunungang itim, madali niyang nasira ang selyo ng silid laban sa mga nanghihimasok ng walang pahintulot. Nasa likuran niya ako nang sipain niya ng malakas ang pintuan. Nang mabuwal ito, tumambad sa aming paningin sina Kamanyang at si Diwa. Hinang-hina sila pareho. Napansin ko rin na mas tumanda na ang itsura ni Kamanyang, habang si Diwa naman ay tila pawis na pawis at sobrang pagod. Mahirap ang ginawa ko. Binigay ko lang lahat ng kapangyarihan ko para matanggal ang sumpa ng pagiging mandurugo sa kanya. Hindi na natapos pa ni Kamanyang ang pagsasalita dahil unti-unti nang nanghina ang katawan niya. Nanuyot siya at namayat ang nguso na ikinagulat ko. Pagkatapos noon, mula sa dibdib niya ay may lumabas na piraso ng batong makinang. Nahulog ito sa sahig at nahati sa 2 bago mawala ang kinang. Kamanyang, ano po nangyari? Nagawa ko, Santi. Nagtagumpay tayo. Humandusay siya sa sahig at hindi na makagalaw habang tila naghihingalo. Napaismid naman si Concepcion habang papalapit at si Diwa naman ay hindi rin alam ang mga nangyayari sa paligid. Pero nang makita niya ang aswang na bangkilan sa kanyang harapan ay napatras siya sa takot at napatili. Akala ko pa naman, mananabik ako na makalabang ka, Kamanyang. Pero paano ba mangyayari yon? Tignan mo nga itsura mo ngayon, no? Wala nang bisa ang agimat. Wala ka ng lakas. Paano ba tayo makakapaglaban yan? Hindi mo na kayang buhatin ang sarili mo. Nasingil na ng gusto ng agimat ang lahat ng ginawa mong paggamit sa kapangyarihan nito. Ha! Nakakaawa ka.
Nilagpasan niya lang ang nagingalong matandang albularyo. Hinarap niya si Diwa pero mabilis akong sumugod sa kanya. Yun nga lang, dala na rin ng padalos-dalos kong pagkilos, hindi ko namalayan ang matulis niyang kuko. Tumusok ito sa tagiliran ko. Kasunod ng malakas niyang pagsuntok sa akin, tumalsik ako sa dingding at naramdaman ko ang pagkabali ng aking tagiliran. Kaya nahirapan akong makatayo. Sinubukan ko pa rin pero hindi ko na talaga kinaya. Wala na akong nagawa kundi ang pagmasdan na lang siya habang lumalapit kay Diwa. Takot na takot ang kapatid ko, Kabanong. Kaya pinilit ko talaga ang sarili ko na makabangon. Diwa, tumakbo ka na! Sige na! Sa tingin mo makakatakbo si Diwa sa ganyang kalagayan? At kahit tumakbo pa siya at magpunta kahit saan, masusundan at pasusundan ko siya. Kahit natanggal na ni Kamanyang ang sumpa ng pagiging mandurugo niya, mabilis ko lang itong may babalik gamit ang karunungang itim. Kaya Diwa, huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Sumama ka na sa akin ng matiwasay kung gusto mong makita ang buhay pa ang taong ito. Hindi ito ang kabalaran mo. Hindi sila ang totoo mong pamilya. Hindi ka isang ordinaryong tao. Isa kang prinsesa. Prinsesa ng mga mandurugo na nakatang maging asawa ko. Bubuo tayo ng pamilya. Pagpaparami ng bagong lahi ng aswang. Itigil mo na ito, Concepcion! Nagulat ako nang biglang sumulpot sa pintuan ng basement ang misteryosang babae na nakasagupa ko sa simbahan. Kamukhang kamukha talaga siya ni Diwa sa kahit na saang anggulo tingnan. Reyna Immaculada, bakit nandito ka? Sinabi ko naman po sa inyo na ako nang bahalang bumawi kay Diwa, hindi ba? Sinabi ko sa iyong tumigil ka na! Ano pong ibig mong sabihin? Na tumigil ka na? Ang ibig kong sabihin ay tumigil ka na sa ginagawa mo. Hindi na natin katugo ang isang yan. Wala ka ng karapatan sa kanya. Pero, normal na tao na si Diwa. Hindi na siya saklaw ng nasasakupan natin. Igalang mo ang batas na meron tayo dahil kung hindi, ipaparating ko sa mas matataas na uri ng samahan ang tungkol dito. Gusto mo bang itakwil ka ng angkan natin? Anong ibig niyong sabihin, Reyna Immaculada? Binano mo ba ang lahat ng ito? Inaakusahan mo ba ako? Hindi po. Kung ganon, umalis ka na bago pa magbago ang isipan ko. Tumitig lang si Concepcion kay Diwa pati sa akin. Pagkatapos ko siyang makitang tila napapakuyom ng mga kamao, sa isang iglap ay nagsauwak na siya at lumipad palabas. Nanatili naman yung babaeng misteryosa na kamukhang kamukha ni Diwa. Pinagmasdan niya lang ang kapatid ko. Ramdam ko ang pangungulila sa kanyang mga mata habang nagkakatitigan sila. Pagkalaon ay lumapit siya sa akin saka tila bumulong sa hangin. Pasensya na sa ginawa ko sa iyo sa simbahan. Gusto ko lang masubok kung gaano niyo po protektahan ng anak ko. Ngayong isa lang normal na tao si Diwa. Ipinagkakatiwala ko siya sa inyo ng buo. Wala na akong pananagutan sa kanya. Pagkatapos kong marinig yon, Kabanong, isang tila malamig na hangin ang dumaan sa amin. Nawala ang misteryosang babae na parang bula. At pagtingin ko naman kay Diwa, wala na siyang malay tao. Kabanong, naging matagumpay ang pagkawala ng sumpa sa kapatid ko. Pero marami po ang naging kapalit dahil namatay na rin si Kamanyang. Kami naman ni Lolo ay nanatiling magsasaka at albularyong antingero, habang si Diwa ay namuhay din ng normal na tao. Hindi na namin hinanap ang sagot sa misteryo ng pagkatao ng aking kapatid. Pero nanatili kaming handa sa anumang pagbabalik ng kampon ng kadiliman. Pero sa mahabang panahon naman ay wala nang bumalik sa amin. Sa biyaya ng Panginoon, naikasal ang aking kapatid sa isang mayor at nabuhay naman sila ng maayos. Ako naman po, pagkamatay ni Lolo Telmo, ay nanatili lang ako sa bukid namin. Mag-isa, dahil ito ang pinili kong landas. Ito po ang aming kwento. Nawa ay may napulot kayong aral kahit simple lang ang aking ibinahagi.
Salamat sa matyagang pakikinig. Nawa po'y pagpalain tayong lahat ng ating may kapal. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po, maraming salamat po kung umabot kayo hanggang dulo ng ating kwento. Kung bago pa lang po kayo sa channel natin at mahilig kayo sa mga ganitong kwentong katatakutan, kung maaari, pindutin nyo ang subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi po kayo nanonotify pag meron tayong mga bagong videos na katulad nito. Pakipindot na rin po ang like button, mag-comment na rin po kayo para malaman po namin kung ano po ang reaksyon nyo sa kwento natin ito. At mas maganda po, i-share na rin po natin ang ating video na ito para mas marami tayong mayanggaw na mga kabangers. At kung medyo nabitin kayo sa kwento natin ngayong araw, kung maaari po'y bisitahin nyo rin po yung ating main channel, ang mga kwento ni Kabanong. Marami rin po tayong mga kwentong mga bago doon. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!